Liam, alam kong ang tatay mo ay isang manggagawa sa konstruksyon lamang. Walang alam sa mundo, pero hindi ko inakala na magsasabi siya ng ganito. Sige, kung sa tingin ninyong ako ay nag-aasawa ng mas mataas, edi hindi ako sapat para sa pag-aasawang ito. Bitawan. Stella, wag. Ang tatay ko ay hindi ganito kadalasan. Hayaan mo akong kausapin siya. Tatay, ang anak mo ay nakakuha ng pagkakataon na magpakasal sa pamilya ng babae. Nasa finish line na tayo. Hindi na kailangan magdusa ni tatay at lola. Tiisin mo lang. Howard, buong buhay namin ay nagbubukid. Ano ang alam namin sa paraan ng mataas na lipunan? Huwag mong lalong pahirapan. Eksakto. Ano kung ang pag-aasawa sa pamilya ng babae ay medyo nakakahiya? Lahat sila ay mga big shot. Kung gusto mong magtagumpay ang anak mo, kailangan mong kunin ang pagkakataon. Tatay, please, hayaan mo akong maging makasarili ngayon. Liam, alam kong gusto mong ang matandang ama mo ay magkaroon ng magandang buhay. Pero ang matandang ama mo ay gusto rin na magkaroon ka ng magandang buhay. Pero tatay ay... Makinig, maliit na babae, hayaan mong tanong ko sa iyo ng diretsyo. Tunay mong mahal ang anak ko? Kung tunay mong mahal siya, kahit na ang kinabukasan mong karera, o kung gusto mo ng mas malaking bigay kaya, maibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sige, kung ayaw mo sa pag-aasawa ng anak mo sa pamilya ng babae, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang bigay kaya. Ang bigay kaya ay hindi bababa sa 30 milyong piso. Sa tingin mo ay afford mo? Stella, paano mo makausap ang tatay ko ng ganito? Ang tatay mo ang nagsimula sa paghamak sa akin. Kung siya ay tunay na mabuting ama, matagal na niyang iniaalok ang bigay kaya. Magkakaroon pa ba tayo ng ganitong away? Liam, kung tunay mong mahal ako, titigil ka sa pagtatanggol sa tatay mo. Ako. Sige. Tama na ang usapan sa bigay kaya. Ipakita mo lang ang pera. Siya. Ang bigay, kaya, ay dumating. Para sa pamilya Davis, 1 tonelada ng ginto, 3 villa sa Scenic River Estates, 1 luxury yacht, at 4 na kumpanya na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ano? Tatay, sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta, di ba? Pasaway ka. Nagpakasal ka sa pamilya niya nang walang pahintulot ko. At sa harap mismo ng dambana ng pamilya Lawson, ginagawa mo ang kasal. Parang gusto mong mapalo. Ako. Kayo, construction worker. Kayo ang ama niya. Tamang-tama. Ang anak mo ay magpapakasal sa pamilya namin ngayon. Ang mga anak na magkakaroon niya ay magtataglay ng pangalan ng pamilya Davis. Nakuha mo? Bakit ang anak ko ang dapat magpakasal sa pamilya ninyo? Kung may magpapakasal sa pamilya, dapat kayo. Ang anak mo ay nagpapakasal sa pamilya namin dahil mahirap kayo. Wala kayong maibibigay sa kanya. Kailangan niyang dumikit sa pamilya namin. Sino ang nagsasabing hindi ako? Tatay, tama na. Mayaman sila. Talaga. Hindi kami makakapantayan. Ang anak mo kayo. Isang maruming manggagawa na may pride pa. Ano ba yan? Nakakatawa. Tama na! Kung gusto ng anak mo magpakasal, bayaran ng $200,000 na entry fee. Ginang Davis, pag-usapan natin ito. Ano pa ang pag-uusapan? Kung ang tatay mo ay makapagbibigay ng $200,000 na entry fee ngayon, pag-uusapan natin. Kung hindi, kayo kailangang pumunta sa harap ng dambana ng pamilya Lawson at lumuhod para tanggapin ang bride. Ginang Davis, ito ay... Sige, babayaran ko ang entry fee ninyo. Tatay, saan mo nakuha ang ganoong pera? Pinsan, tulungan mo ako. Tatay, ano ito? Ang bawat babae na magpapakasal sa baryo namin ay dapat tumawid sa apoy para matanggal ang malas. Nanay, narinig ko sa probinsya lang ang bride ay tumatawid sa apoy. So, ibig sabihin ng anak niya ay hindi talaga nagpapakasal sa pamilya namin? Gusto niyang pakasalan ng Stella? Ang anak mo ang nagpapakasal sa pamilya namin. Bakit ang anak ko ang dapat tumawid sa apoy? Tatay, baka dapat kalimutan na lang natin. Pasaway, magpakatao, magpakita ng gulugod, magtiwala ka sa matandang ama mo. Dahil nagpapakasal kayo sa baryo namin, kamag-anak sa kasal at kayo ay VIP, dapat sundin ninyo ang alituntunin ng baryo namin. Tama ba ako, mga tao? Tama. Dapat siya tumawid sa apoy. Ikaw, maruming manggagawa. Ang kapal ng mukha mo. Anak mo ang gustong magpakasal sa pamilya ng babae. Bakit dapat tumawid sa apoy ang anak kong babae? At ikaw, lintikin mo, sa kalagayan mo, hindi tatawid ang anak ko sa apoy na ito. Ginang Davis, sandali lang. Hayaan mong linawin ko. Anak mo ang nagmamakaawa para makapag-asawa sa pamilyang ito. Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin ang kasal. Kung ganoon, Eddie, Ako na ang mag-aasawa sa kanya. pasaway ka, ikaw. Dahil ang dami-daming patakaran ng tatay mo, ilabas ang mga apoy. Ngayon din.
Kung gusto mong pakasalan ng anak ko, dapat kang tumawid sa mga apoy na ito. Tanggalin mo ang amoy ng kahirapan sa katawan mo. Kailan pa naging uso na ang lalaki ang tatawid sa apoy? Hindi tama para sa isang lalaki ang gawin iyon. Anak mo ang gustong magpakasal sa pamilya ng babae. Siyempre dapat siyang tumawid. Ngayon, hindi lang tatawid ka sa mga apoy na ito. Luluhod ka rin sa harap ng dambana ng pamilya Lawson para tanggapin ang iyong nobya. O kung hindi matutuloy ang kasal. Katarantaduhan ito. Hindi lang pagtawid sa apoy, pati pagluhod para tanggapin siya. Pasaway ka. Paano ka na makakaangat ulit? Tatay, Liam, ang gusto lang ng tatay mo ay ang pinakamabuti para sa iyo. Mula nang pumanaw ang nanay mo, ang iyong mga gastusin ay galing lahat sa tatay mo na nagpapakapagod ng husto. Makinig ka sa tatay mo. Hindi tayo tatawid sa apoy o luluhod. Tatay, Lola, alam ko ang sitwasyon. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod, hindi matutuloy ang kasal. anak ng tokwa, kung maglakas loob kang tumawid ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Huwag mong gawin. Huwag kang luluhod. Paalala ko sa iyo sa huling pagkakataon. Kung hindi ka luluhod, tapos na ang usapan. Teka, luluhod ako. Ikaw, Walang pag-asa ang batang ito. Sapat ng kaiyahiya ang isang lalaking tumalon sa pagtawid sa apoy, pero sa tuhod pa. Pumasok sa kolehiyo pero hindi nag-aral. Alam kong wala siyang patutunguhan. anak, para saan ba talaga ang ginagawa mo? Itoy, Tatay, ikaw at si Lola ay may sakit. Bakit hindi kayo nagpatingin sa doktor? wala yan. Nakapasok ka lang sa magandang universidad. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat pinag-aalala ng isang bata. Liam, ako at ang tatay mo ay perpektong malusog. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala sa mga bagay sa bahay. Paano naman ang pera? Ang pera ay hindi mo dapat intindihin. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Nababaliw ka na ba, pasaway? Hindi ako magkokolehiyo. At kayong dalawa ay pwede nang tumigil sa paghahanap ng bayad pinsala sa kahihiyan. At tumigil na sa pag-aalala sa akin. Ikaw. Tatay, bakit biglaan mo akong tinatawagan sa video? Pasaway ka. Hindi mo ba sinabi sa akin na kumikita ka ng mahigit 10,000 kada buwan? Bakit ka kumakain ng instant noodles? Kumain ka ng masustansya. Abala lang. Oh, tatay, mula ngayon, ikaw at si Lola ay hindi na kailangang magtrabaho. Bakit? Malalaman mo pagdating ng panahon. Tatay, kunin mo muna itong kontrata. Subukang magtrabaho ng mas magaan mula ngayon. Kaya, pinili mong magpakasal sa pamilya ng babae? Pinili mong tiisin ang lahat ng kahihiyang ito? At patuloy na alagaan kami tulad ng dati? Dahil ayaw mong maramdaman naming may pressure, ayaw mong gumastos ng pera ng tatay mo, di ba? Ay, pasaway na bata ka. May ilan pa tayong mga tindahan ng ginto na kailangang bilhin. Binibining Sterling, sa 200 tindahan ng ginto sa lungsod. 3 tindahan na lang ang kulang para mapasakamay natin lahat. Lahat ng gintong ito, bilang bigay kaya para sa anak ng aking ninong, ay higit na sapat na, di ba? Tara na. Dalhin na natin ang bigay kaya. Binibining Sterling. Para mapasaya ang iyong ninong. Binili mo lahat ng ginto sa lungsod. Talagang pinagbuti mo. Kung may problema ka dyan, ikaw ang bumili. Pero hindi ka naman hinilingan ng ninong na magpadala ng kahit ano, di ba? Swertihan lang na ikaw ang tinawag ng ninong. Basta't, mas mataas ang halaga ng aking bigay kaya kaysa sa iyo. Pupurihin pa rin ako ng ninong. Baka nga ipakasal pa niya sa akin ang kanyang anak. Panaginip lang yan. Sige. Ihanda mo para sa akin ang mga dokumento ng paglilipat ng shares ng Lancaster Group para sa akin. Binibining Lancaster. Pero ang Lancaster Group ay nagkakahalaga ng 1 trilyong piso. Napakalaki ng impluensya nito sa buong mundo. Gusto mong gamitin ang mga shares bilang bigay kaya para sa kanyang anak. Basta't mapasaya nito ang ninong, ang mga shares na ito ay maaaring magdala ng mas malaking benepisyo. Tatay, huwag kang mag-alala sa akin.
Ginang Davis, nakatawid na ako sa apoy. Liam, bakit mo pinagdurusahan ang sarili mo? Ginang Davis, nakatawid na ako sa pagtawid sa apoy. Sunduin na ang nobya. Narito na ang magandang oras. Bago natin simulan ang seremonya, mayroon bang huling mensahe ang ina ng nobya? Mga kababayan, kilala na ng lahat ang anak ko, hindi ba? Ang CEO ng Davis Group. At ngayon, ikakasal na siya. Binibigyan ko siya ng Maybach, isang property sa Riverside Gardens, at 880,000 piso na dote. Ang bigay kayang ito ay milyon-milyon ang halaga. Swerte si Liam na mapapasok sa pamilya nila. Talagang ginagastusan ng husto ng pamilya ng nobya. Talagang mali ang ginawa ni Lola Losen kanina. Tatay, itong dote, itabi niyo po para sa inyo at ni Lola, para hindi na kayo magtrabaho sa konstruksyon. Magpahinga na lang kayo sa bahay. Ikaw, anak. Ikaw na ang mag-alala sa sarili mo. Huwag mo akong alalahanin. Tatay. Tatay mo naman ako. Mula ngayon, hindi na kayo ni Lola maghihirap pa. Kung magkasakit man ako balang araw, hindi ako magdadalawang isip na pumunta sa ospital. Tanga, ang totoo, ang tatay mo ay... Kahit na manggagawa ka lang sa konstruksyon, ikakasal na ang anak mo. Dapat kahit papano ay magpakita ka ng pagsisikap, hindi ba? Hindi mo naman sasabihing hindi mo kayang magbigay ng bigay kaya, ano? Ginang Davis, hindi ba't napagkasunduan na dahil papasok ako sa pamilya ninyo, walang magiging bigay kaya? Liam, sa mahirap mong pinagmulan ng pamilya, ang pagpapakasal ng anak ko sa iyo ay biyaya na mismo. At ngayon, malapit na siyang makipagkasundo sa pinakamayamang tao. Ano, sobra na ba ang hingin kong bigay kaya? Ginang Davis, napagkasunduan nating walang bigay kaya. Akala mo ba madali lang ang pumasok sa aming pamilya? Stella ay malapit ng umangat at maging isang phoenix. Ang pagpasok mo sa aming pamilya ay swerte mo na sa buhay. Hindi lang dapat magbayad ng bigay kaya, hindi rin pwedeng mas mababa sa 3 milyong piso. Kaya kong bayaran ang bigay kayang ito. Tatay, Tanga, ang totoo, ang tatay mo ay... tatay, malaki na po ang anak ninyo. Ako na ang bahala rito. Kayo na lang po ang magpahinga, okay? Stella, pakiusapan mo naman si Ginang Davis. Hindi ako naghanda ng bigay kaya. Liam, may punto ang nanay ko. Malapit nang dumating si Ginoong Sterling. Hindi mo pwedeng hayaang makita ng lahat ng tao na mapahiya ako, hindi ba? Bukod pa riyan, buong buhay nagpagal ang tatay mo. Siguro naman may ipon siya. Hayaan mo na lang siyang magbayad para sa iyo. Sige na. Ako, Hindi mo ba kayang magbigay ng bigay kaya para sa kasal mo? Kahit na ikaw ang papasok sa pamilya ng nobya. Ang dami namang ibinibigay ng pamilya niya. Dapat kahit papaano maglabas ka ng daan-daang libong piso. Para lang may ipakita kang respeto. Di ba? Naririnig mo ba ako? Hindi mo kayang magbigay ng bigay kaya? Pirmahan mo ito. Kapag napasok ka na sa pamilya namin, ikaw ang bahala sa lahat ng pamimili, pagluluto, at paglalaba. Ang mga anak mo sa hinaharap, sa amin din ang apelyido. At isa pa, walang uwi sa bahay tuwing pista. Tulungan mo akong mag-asikaso sa mga bisita ng maayos. Ikaw, Kung pipirmahan mo ito, Howard, ang anak mong pinalaki ng mahigit 20 taon, mawawalan lang ng saysay ang lahat. Ngayon, hindi naman patas yan. Mayaman sila. Kahit na ang anak mo ay papasok bilang isang utusan. Mas mabuti pa rin yan kaysa magsaka. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko pang magsaka habang buhay. Howard, ang anak mo ay kahihiyan sa iyong mga ninuno. Liam, pag-isipan mong mabuti ito. Ang tatay mo ang nagpalaki sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Hindi naman madali yun. Alam mo. Ginang Davis, sigurado ba kayo na kung pipirmahan ko lang ang kontratang ito, ang dote ay mananatili sa pamilya ko? Wala na silang babayaran? Sige Ginang Davis, may isa akong karagdagang kondisyon. Pahintulutan ninyo akong umuwi minsan sa 1 taon. Matanda na rin kasi sila. Hindi, ikaw ang papasok sa pamilya namin. Maliban na lang kung magbabayad ka ng bigay kaya. Pero talagang hindi ko kayang magbayad ng bigay kaya. Kung gayon, hindi ka na uuwi. Stella, pwede mo bang kausapin si Ginang Davis para sa akin? Liam, hindi ba't sinabi mong mahal mo ako? At ngayon, nagmamakaawa ka sa akin para sa ganoong maliit na bagay? Ganito ba ang pagpapakita mo ng pagmamahal? Ako. Liam, hindi ba't dapat ang tatay mo ay napakakaya? Hayaan mo siyang magbayad ng bigay kaya? sino ang nagsabing hindi ako magbibigay? Anak, maghanda ka para sa bigay kaya. Tatay? Liam, may isa lang akong tanong sa'yo. Bukod sa akin at sa lola mo, tunay ka bang nagkakagusto sa babaeng yon? Oo, pero Dahil tunay kang nagkakagusto sa kanya, ako na ang bahala rito para sa'yo. Ikaw, isang manggagawa sa konstruksyon. Sa tingin mo ba ay kaya mong bayaran ang bigay kaya para sa anak mo? May pera ka ba talaga para dyan? Di pang entrance fee nga dati ay hindi mo mabayaran. Ngayon,
Bigay kaya pa ang pinag-uusapan mo. Liam, kayo talagang mga probinsyano mahilig magyabang. Ano? Sige, dahil gusto mong magbayad, 3 milyong piso ang hinihingi ng pamilya namin. Hindi pwedeng mas mababa pa diyan. Huwag kang mag-alala bagamat, ayon sa pamantayan ng aming pamilyang Lawson, ang dote ninyo ay bahagya lamang umabot sa pinakamababang pangangailangan at napakalayo sa bigay kayang inihanda ko para kay Liam. Dahil nagkakagustuhan naman ang dalawang bata, ibibigay ko pa rin ang bigay kaya. Pero may isa akong kondisyon. Ang anak ko ay dapat formal na magpakasal sa kanya, hindi magpakasal sa pamilya ninyo. Tatay, Liam, makinig ka sa tatay mo. Hindi ka pwedeng magpakasal sa pamilya nila. Dapat kang formal na magpakasal sa kanya. Lola, hindi yun ang problema. Ang problema, gusto magbigay ng bigay kaya ng tatay ko. Liam, hindi mo man lang sinabi sa akin na may ganito palang mahigpit na patakaran ng pamilya mo. Liam, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagmamakaawa na magpakasal sa pamilya namin. Stella, Ginang Davis, hindi alam ng tatay ko ang sitwasyon ng pamilya ninyo. Yan nga ang ibig kong sabihin. Tatay, Ang bigay kaya para sa anak ko. Handa na ito. Kung papayag kayong hindi siya magpakasal sa pamilya ninyo, maaari kong ibigay sa inyo ang bigay kaya kahit kailan. Nangangarap ka ba? 3 milyong piso? Milyon. Hindi mo naman sinasabing ang bigay kayang inihanda mo para sa anak mo ay mas malaki pa sa amin, di ba? Alam mo ba kung bakit ang anak mo ay desperadong magpakasal sa pamilya namin? Dahil ang ate ko ay malapit nang makakuha ng deal kasama si Ginoong Sterling. Tungkol naman sa bigay kaya, kalimutan mo ang 3 milyon. 30 milyong piso ay kulang pa. 30 milyong piso. Ang Ginoong Sterling na binanggit niya. Hindi kaya yun si Zoe Sterling ng lungsod ng Ilog. Yung may halagang daan-daang milyong piso. Di ba? Narinig mo ba yon? Kahit ang mga magsasaka ay alam kung anong klaseng tao si Ginoong Sterling. Ang pagpapakasal ng anak mo sa pamilya namin ay isang napakalaking swerte para sa'yo. Huwag kang walang utang na loob. tatay, ngayon, ang anak mo ay talagang nag-aasawa ng mas mataas ang estado. Anak kita, kung may nag-aasawa ng mas mataas ang estado, sila yon. Liam, alam kong ang tatay mo ay isang manggagawa sa konstruksyon lamang. Walang alam sa mundo, pero hindi ko inakala na magsasabi siya ng ganito. Sige, kung sa tingin ninyong ako ay nag-aasawa ng mas mataas, edi hindi ako sapat para sa pag-aasawang ito. Bitawan. Stella, wag. Ang tatay ko ay hindi ganito kadalasan. Hayaan mo akong kausapin siya. Tatay, ang anak mo ay nakakuha ng pagkakataon na magpakasal sa pamilya ng babae. Nasa finish line na tayo. Hindi na kailangan magdusa ni tatay at lola. Tiisin mo lang. Howard, buong buhay namin ay nagbubukid. Ano ang alam namin sa paraan ng mataas na lipunan? Huwag mong lalong pahirapan. Eksakto. Ano kung ang pag-aasawa sa pamilya ng babae ay medyo nakakahiya? Lahat sila ay mga big shot. Kung gusto mong magtagumpay ang anak mo, kailangan mong kunin ang pagkakataon. Tatay, please, hayaan mo akong maging makasarili ngayon. Liam, alam kong gusto mong ang matandang ama mo ay magkaroon ng magandang buhay, pero ang matandang ama mo ay gusto rin na magkaroon ka ng magandang buhay. Pero tatay ay... Makinig, maliit na babae, hayaan mong tanong ko sa iyo ng diretsyo, tunay mong mahal ang anak ko? Kung tunay mong mahal siya, kahit na ang kinabukasan mong karera, o kung gusto mo ng mas malaking bigay kaya, maibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sige, kung ayaw mo sa pag-aasawa ng anak mo sa pamilya ng babae, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang bigay kaya. Ang bigay kaya ay hindi bababa sa 30 milyong piso. Sa tingin mo ay afford mo? Stella, paano mo makausap ang tatay ko ng ganito? Ang tatay mo ang nagsimula sa paghamak sa akin. Kung siya ay tunay na mabuting ama, matagal na niyang iniaalok ang bigay kaya. Magkakaroon pa ba tayo ng ganitong away? Liam, kung tunay mong mahal ako, titigil ka sa pagtatanggol sa tatay mo. Ako, Sige. Tama na ang usapan sa bigay kaya. Ipakita mo lang ang pera. Siya. Ang bigay, kaya, ay dumating. Para sa pamilya Davis, 1 tonelada ng ginto, 3 villa sa Scenic River Estates, 1 luxury yacht, at 4 na kumpanya na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ano? tatay, lahat ng bigay kayang ito ay para sa inyo. Lon, Anak, alam kong gusto mong alagaan kami. Pero mula ngayon, kung may problema ka, sabihin mo lang sa iyong matandang ama. tatay, saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Anak, hindi ka naman gumawa ng ilegal, di ba? Saan nanggaling ang lahat ng perang ito? Nanay, ang anak mo'y isang mamamayang sumusunod sa batas. Paano ako gagawa ng ilegal? Ito'y milyon-milyon ang halaga, di ba? Milyon-milyon. Hindi ko yan kikitain kahit ilang buhay pa. Eksakto. Baka naman talagang nagkamali tayo ng paghusga sa kanya? Bilisan mo't maging mabait ka sa iyong biyanan na lalaki. Hindi ko rin alam na ganito pala kayaman ang tatay ni Liam. Kung alam niya,
Sasabihin niya sa akin. Oo, Nanay Stella. Kailangan ninyong pag-isipan itong dalawa. Manggagawa lang sa konstruksyon siya. Paano niya kaya maipadala ang ganito karaming mamahaling bagay? Tingnan mo ang kanyang suot. Mukha ba siyang mayaman? Alam ba ni Ginoong Sterling na ikakasal ka ngayon? Sinabi ko kay Secretary Wright. Sabi ni Secretary Wright, darating siya ngayon. Nanay, sinasabi mo bang ang regalong ito ay galing kay Ginoong Sterling? Bilisan mo tumawag ka para kumpirmahin. Secretary Wright, gusto ko sanang itanong, si Ginoong Sterling ba ay nagpadala ng regalo ngayon? Oo, darating na rin si Binibining Sterling. Mabuti, inaasahan namin ang pagdating ni Binibining Sterling. Anak, ngayong may bigay kaya na tayo, makakapag-asawa ka na ng may dangal, di ba? Stella, Ginang Davis, pwede na ba tayong magpakasal ngayon? Naibigay na namin ang bigay kaya. Anong karapatan mo para patuloy na bugbugin ang anak ko? Sabi nila, ang mga manggagawa sa konstruksyon ay hindi lang mahirap, malalakas pa ang loob. Talagang nasaksihan ko lahat ngayon, hanggang sa regalo ni Ginoong Sterling. Ipinagmamalaki mong sa iyo. Liam, kung ang kagaya ng tatay mo ang magiging biyanan ko, Eddie, hindi matutuloy ang kasal. Kanselahin? Stella, ang 5 taon nating relasyon. Alam mo, para sa 5 taon nating relasyon, sa pagdaan ng mga taon, gaano ako ka-effort para sa'yo. Paulit-ulit mo akong pinakiusapan, kaya pumayag akong pakasalan mo ako. Ang dahilan ay ayoko sa tatay mo, isang mahirap, mayabang na manggagawa sa konstruksyon na tumira kasama namin. Paano mo nasabi yan tungkol sa tatay ko? Tatay mo ang unang nagsabi na ang anak kong babae ay dapat magpagtawid sa apoy para mawala ang malas sa kanya. Sa tingin ko, ang pinakadapat mawala ay yung amoy ng kahirapan sa kanya. Ako na ang bahala. Tatay, anong ginagawa mo? Kamag-anak sa kasal. Ang pinakamayamang tao na binanggit mo, si Ginoong Sterling, ay talagang aking inaanakan. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko siya ngayon din at papaliwanagan ka niya. Tatay. Ninong. Ang kapal ng mukha mo. Ang pag-angkin sa regalo ng iba ay isa pa. Pero sabihin, ang pinakamayaman ay inaanakan mo. Sino sa palagay mo ang kausap mo? Anong karapatan mong bastusin siya ng ganyan? Hoy, Ginang Davis, malaking pagkakamali lang po iyon. Pasensya na po sa ginawa ng tatay ko. Tatay, paano mo nagawang angkinin ang bigay kaya ni Ginoong Sterling? Si Ginoong Sterling yan. Anak, makinig ka na lang sa tatay mo. Ang pamilyang ito ay napakayabang at siya naman ay napakamanipulatibo. Hindi siya ang para sa'yo. Ang tatay ang mas nakakaalam. Ibalik na lang natin ang dote. Tatay, anong ginagawa mo? Ang bigay kayang iyon ang pinaghirapan kong tipirin para sa'yo at kay Lola ng husto. At si Ginoong Sterling ang talagang gusto niyang mapunta sa pamilya nila. Personal pa nga siyang pumunta. Iyon ang nagpapatunay kung gaano niya sila pinahahalagahan. Kung makikipagtulungan ako sa kanila, tatagumpay ang negosyo ko, tatay. Pasaway na bata. Stella, ang tatay ko ay... Wag na! Sige, kung ayaw mong magpakasal sa pamilya ko, pirmahan mo na lang ang kasulatan sa paghihiwalay? Hoy, ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Anak, ako na ang bahala sa paghahanap ng mapapangasawa mo. Pero una, kailangan kong ayusin ang gusot na ito. Sige, kanselahin ang kasunduan, pero ang anak ko ang magsasabi niya. Tingnan mo ang sarili mo, ang gwapo mo. Sino ba ang may sabing pwede mong i-cancel ang kasal? Kung may magko-cancel man, kami dapat ang may karapatan. Tatay, pakiusap, tumigil ka na. Liam, ikaw. Tatay, 5 taon akong nagpakapagod sa trabaho. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera at malaki rin ang naitulong sa akin ni Stella. Nasa emosyon lang siya ngayon. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong magsosorry siya sa iyo. At isa pa, tigilan mo na ang pagbanggit kay Ginoong Sterling. Hindi natin kayang guluhin siya. Anak, kailan pa ba nagsinungaling sa iyo ang iyong matandang ama? Si Ginoong Sterling na iyon, inaanakan ko talaga siya. Tatay, nakikiusap ako. Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo na akong bahala dito ngayon. Huwag kang makialam at huwag kang magsasalita, okay? Stella, alam kong galit ka, pero tatay ko pa rin siya. Sa huli, pagkatapos nito, mag-sorry ka lang sa kanya at magkakaroon pa rin tayo ng kasal, okay? Liam Lawson, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ito ay kasunduan sa pagtatapos ng trabaho. Kung papayag kang pirmahan ito at putulin ang ugnayan sa tatay mo, maaari kong ipagpalagay na ang lahat ng nangyari ngayon ay hindi kailanman nangyari. Ako. ang kapal ng mukha ng mga taong ito. Paano nila naituring ng masama si Ninong? Bakit ang haba ng mukha mo? Hindi natuwa si Ninong sa bigay kaya naibinigay mo sa kanya. Kung ganoon, ngayon, ako na ang sasalo ng lahat ng papuri. Naapi si Ninong. Ano?
Sino ang may lakas ng loob? Tara na. Stella, alam kong galit ka, pero tatay ko pa rin siya. Kalimutan na natin ito. Pagkatapos nating ikasal, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ginang Davis. Nagkamali lang ng salita ang tatay ko. Pasensya na. Liam Lawson, naiintindihan mo ba talaga? Stella, Liam Lawson, galing ka sa pinagmulan ng probinsyano. Ikaw ang nagmakaawa para mapasok ang pamilya namin. Ni hindi kita minata. Kung napaka-attached mo sa iyong magsasakang ama, doon ka na tumira sa kanya. Huwag mo na akong gambalain. palagi akong inaalagaan ng tatay ko. Hindi ko kaya. Kansilahin na lang ang kasunduan. Sa isang araw na ganito, nagsalita ng padaskol ang anak ko. Kaya, sa ngalan niya, humihingi ako ng taimtim na paumanhin sa inyong dalawa. Ah, ang bait-bait mo naman. Ang dila ng anak mo ang nagdala sa atin sa malaking problema. Hindi lang niya inis ang pinakamayamang tao. Sinira pa niya ang malaking negosyo natin. Sa tingin mo kayang bayaran iyan? At naglakas loob ka pang humingi ng tawad? Karapat-dapat ka ba? Sige, pwedeng kansilahin ang kasunduan. Pero una, humingi ka muna ng tawad sa nanay ko. Liam Lawson, at naglakas loob ka pang sabihin hindi siya masamang tao. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pirmahan mo ito o tapos na talaga tayo. Tatay, Liam, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. Ngayon, tama na iyan. Mula ngayon, huwag mo na akong biguin. tatay, paumanhin. Buti pa ikaw. Guwapo at alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Pirmahan mo. Ngayon na. Putulin mo ang ugnayan mo sa iyong sinasabi mong ama. Pirmahan mo na lang. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ko puputulin ang ugnayan ko sa aking ama. Ano ba ang sinasabi mo? Tigilan na natin ang kasunduan. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Sabi mo mahal mo ako. Titigilan mo ang kasunduan natin? Mahal kita. Pero ikaw, mahal mo ba ako? Malapit na akong makipagkasundo kay Ginoong Sterling. Hindi mo ba gustong samantalahin ang pagkakataong ito? Para marating ang tuktok sa isang hakbang, ginawa ko ito para ang aking ama at lola ay mabuhay ng mas maginhawa. Pero kung ang lahat ng ito ay nangangahulugan ng pagputol ng ugnayan sa aking ama, edi tigil na ang kasunduan. Liam, ikaw! Mabuti, anak ko talaga. Anak ni Howard Lawson. Stella, baka mas mabuti ito. Ang pagpapakasal sa isang pamilyang tulad nila ay maaaring makasira sa kasunduan mo sa pinakamayamang tao. Sige, tigilan mo na. Liam, ito ang pinili mo. Para sa iyong magsasakang ama, mawawala mo ako. Mawawala sa iyo ang pagkakataong marating ang tuktok sa isang hakbang. Ang mga talagang hindi makakarating sa tuktok sa isang hakbang ay kayo. Kayo ang nagpalampas ng pagkakataon na marating ang tuktok sa isang hakbang. Ginoong Sterling. Stella, hindi ba yan ang pop diva na si Grace? Hindi hamak ang impluensya niya kay Ginoong Sterling. Nandito rin siya. At yung isa pa ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Lancaster. Narinig ko na sa isang salita lang. Kaya niyang guluhin ang daan-daang kumpanya. Itong si Ginoong Sterling dinala pareho ang mga kaibigan niya. Ano pang hinihintay niyo? Batiin niyo sila. Magbabayad kayo ng ama mo para dito. Ginoong Sterling, ako. Ginoong Sterling, ang aming Stella Barito ay may ginawa para magalit sa inyo? Tama, baka may hindi pagkakaunawaan. Linawin natin ang mga bagay. Ang lakas ng loob mong hamakin ang aking ninong ng ganyan. Ang kapal ng mukha mo, ninong. Tatay, ikaw ang ninong ni Binibining Sterling. Bit. Tama. At itong dalawang babaeng ito. Ninong. Teka, Binibining Sterling, mali siguro kayo. Pakiusap, isa lang siyang maruming manggagawa. Paano siya magiging ninong mo? Ano naman ang masama sa pagiging manggagawa? Malaking tulong sa aming tatlo ang ninong. Kung babastusin mo pa siya, hindi na ako magpapakabait. Malaking tulong? Hindi, pagkakamali lang yan. Binibining Sterling, pagkakamali lang ang lahat. Pagkakamali. Lahat ng ginawa ninyo sa ninong ko at sa anak niya, narinig ko ang lahat. At tungkol sa ating pakikipagtulungan, tinapos ko na. Para sa magpakailanman. Nanay, bakit mo ako sinuntok? Pasaway ka! Binalaan kita!
Maging mabait ka sa biyenan mong lalaki. Huwag mong sirain ang sarili mong kasal. Ngayon, humingi ka ng tawad. Ginoong Lawson, mga magulang din tayong lahat. Nais nating lahat na maging masaya ang kasal ng ating mga anak. Ang nangyari dati, pagkakamali lang ang lahat. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi na kailangan ng paumanhin. Isa lang akong manggagawa. Hindi ako karapat-dapat. At saka, tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan, hindi ba yan ang ideya ninyo? Liam, alam kong tunay na nagmamahalan kayo ni Stella at tunay na nagmamahalan. At ngayon, buntis na siya. Kailangan ninyong magpakasal. Ano? Buntis siya? Buntis siya. Stella, buntis ka. May pagkakataon pa tayong pakasalan ng anak ng ninong. Hindi ako ganoon kasigurado. Oo, buntis siya. Nanay, tumigil ka sa kakasatsat. Liam, hindi ako buntis. Nagsisinungaling lang sa'yo ang nanay ko, okay? Ay, ang tanga-tanga mo naman. Hindi mo ba ipinakita sa akin ang ulat ng pregnancy test mo dati? Bakit ka magsisinungaling sa kanya tungkol doon? Nanay, Aray. bakit mo siya sinuntok? Stella, sa loob ng 5 taon, wala akong naranasan kundi kahihiyan sa bahay ninyo. Ako ang gumawa ng lahat ng labahan at pagluluto. Hinayaan kong apihin ako ng pamilya mo. Oy, Maaari sana tayong magkaroon ng tunay na kasal. Nangako ka na maaari akong makapag-asawa sa pamilya mo, bigyan ng tatay at lola ko ng 1 milyong pisong bigay kaya para mabuhay sila ng maayos. Ngayon, hinahayaan mo pa ring hamakin ako ng pamilya mo? Pinataas mo pa ang presyo sa huling sandali, humihingi ng napakalaking bigay kaya, at pinagtiisan ko pa rin yon. Sinabi mo sa akin na, buntis ka. Hoy! Anong ginagawa mo? Buntis na si Stella. Nababaliw ka ba? Buntis. Sa loob ng 5 taon, nangako siyang panatilihin ang kanyang pagkabirhen para sa ating kasal, ni hindi ko man lang nahawakan ng kamay niya. Kaya sabihin mo sa akin, kaninong anak yan? pasaway ka. Nababaliw ka ba? Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Isa ka lang manggagawa sa konstruksyon. Ang dami ng ginawa ng anak ko para sa'yo at ang dami niyang isinakripisyo. Nagpakasal siya sa pamilya mo. Tiniis lahat ng kahihiyan at ganito ang trato mo sa kanya. Para sa akin, nagpakasal siya rito. Paulit-ulit niyang sinasabing, mahal niya ako. Pero hindi ba't lahat yon ay para sa'yo? At sa matandang bruhang yon? Ingatan mo ang tono mo kapag kausap mo ang ninong ko. Binibining Sterling, magkasosyo tayo dati. Binibigyan lang kita ng konting respeto. Ngayon, wala na yung partnership na yon. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sino ako? Sa palagay ko, ayaw mo na ng lugar mo sa mundo ng negosyo. Tama. Buntis ako sa anak ng iba. Ikaw, isang manggagawa sa konstruksyon, ang humampas sa akin. Maalala ko ito. At kayong dalawa ay magbabayad para dito. Mas mabuti pa na lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Lumuhod at humingi ng tawad? Umaasa ka lang kay Zoe Sterling at sa 2 pang yon, di ba? Pero alam ba ng 3 yon ang tungkol sa ang pamilya Harrison ng lungsod ng Kabisera? Ang tinutukoy mo ba ay ang pamilya Harrison, ang numero 1 pamilya sa lungsod ng Kabisera? Eksakto. Ang dinadala ko ay mula sa numero 1 pamilya sa lungsod ng Kabisera, anak ni Spencer Harrison, ang panganay na anak ng pamilya Harrison. Stella! Tungkol ba sa makapangyarihan at mayamang panganay na anak ng pamilya Harrison ang pinag-uusapan mo? Tama. Siya nga. Ang galing! Sakto na sakto ito. Sa harap ni Ginoong Harrison, wala kayong kwentang 3. Dahil lang sa isang manggagawa sa konstruksyon, ganyan ang lakas ng loob ninyong pagtrato sa akin. Alam nyo ba ang ginawa ninyo, Ninong? Ako na ang bahala dito. Bahala? Bahala saan? Hindi mo ba narinig ang anak ko? Ang dinadala niyang bata ay anak ng panganay na Harrison. Kahit ang pinakamayamang tao sa bayan ay kailangang yumuko sa kanya. Sino ka ba talaga? Ikaw at ang anak mo ay... Sinaktan ang buong pamilya namin. Ngayon, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Tatay, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kasalanan mo, anak. Kung may dapat sisihin, ang pamilya nila ang may kasalanan dahil napakayabang nila. Ikaw na manggagawa sa konstruksyon, tanga ka talaga. Alam mo ba, maaaring nakuha ng anak mo ang lahat, pero sinira mo ang lahat. Stella, ikaw ang humiya sa akin. Ikaw ang nandaya. Ano ba ang lakas ng loob mong tumayo diyan at magsalita? Ha! Ako ang nandaya? Kung hindi ako nagbigay ng anak sa mga Harrison, paano kaya tataas ang aming pamilyang Davis ng ganito kabilis? At saka, yung bigay kaya para ikasal ka sa pamilya namin, sino ang nagtrabaho para dito? Ikaw! Kung hindi sana ganoon ka walang kwenta ang tatay mo, kung hindi sana ganoon kahina ang pinagmula ng pamilya mo, kailangan ko pa bang gawin ang mga ito? So ang sinasabi mo, nandaya ka, nagbuntis sa anak ng ibang lalaki. Sinira mo ang kasal ng anak ko at kasalanan ko. Eksakto. Lahat ito ay dahil sa'yo, isang manggagawa sa konstruksyon, na napakahirap.
Isa ka lang manggagawa sa konstruksyon, tapos hinampas mo pa ako. Makinig ka sa akin ngayon. Hindi lang ang buong pamilya mo, pati na si Spencer na niloko mo, ay luluhod at yuyukod sa anak ko hanggang sa siya ay masiyahan. Gusto mo ang buong pamilya ko at si Ginoong Harrison na lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. Mas mabuti pa na tawagan mo ang ama ni Spencer, si Ginoong Harrison, at pumunta rin dito. Gumagawa ka ng sarili mong libingan. Wag mong tawagan. Natatakot ka na ngayon, ano? Kung may problema ka, sa akin mo idaan. Wala itong kinalaman sa tatay ko. Tingnan mo ang sarili mo. Kaawa-awang talunan. Dahil gustong-gusto mong ipagtanggol ang tatay mo, edi hayaan mo siyang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Hayaan mo siyang tumawag. Tatay, hindi mo naiintindihan ang mataas na uri. Hindi lang makapangyarihan si Spencer Harrison, mabagsik pa siya. Kung magpa siyang gantihan ka niya, kahit si Ginoong Sterling at ang iba pa, ay hindi ka mapoprotektahan. Kailan pa naging nagpapaalala ang isang ama sa kanyang anak? Ngayon, ang iyong matandang ama ang magpapatibay sa iyo. Tatay, isang manggagawang nasa ilalim ang may lakas ng loob na hamunin ang tunay na kapangyarihan. Kawili-wili, isang manggagawang nasa ilalim, nangangahas pang hamunin ang tunay na kapangyarihan. Ginoong Harrison, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Papunta na ako rito. At nang malaman kong binubuli ka nila, syempre kailangan kong pumunta. Mahal, na-miss mo ba ako? Sa bawat araw, Stella, Kung malalaman ni Ginoong Harrison na ganito ang ugali ng kanyang anak, maaari siyang atakihin sa puso. Kilala mo ang aking ama? Ay, Ginoong Harrison, ang inyong pamilya Harrison, ang numero 1 pamilya sa lungsod ng Cabecera, at ang inyong ama, ang pinuno ng pamilya Harrison. Madali lang malaman yan sa simpleng online search. Itong maruming manggagawa, ang yabang-yabang niya. Huwag kang magpapaloko sa kanya. ikaw, manggagawa sa konstruksyon. Dahil lang sinusuportahan ka ni na Zoe at ng dalawa pa. Akala mo may karapatan ka na magsalita sa harap ni Ginoong Harrison? Eksakto! Kung hindi lang dahil sa mabuti mong anak, umiiyak at nagmamakaawa para mapasok sa aming pamilya, ang isang hamak na manggagawa tulad mo ay hindi karapat-dapat na makipag-usap sa amin. Tingnan mo ang sarili mong pinagmulan. Liam, ganyan ang nangyari sa'yo. At kung may sisihin ka, sisihin mo ang masamang pinagmulan ng pamilya mo dahil kasalanan ng iyong magsasakang ama kung bakit ka nasira ng ganito. tatay, hindi mo kasalanan ang nangyari ngayon. Ako talaga ang kulang. Anak, Ginoong Harrison, sinabi mo sa akin na humanap ng lalaking pagbabalingan at magkaanak. Ngayon, dito ka biglang nagpakita sa liwanag ng araw dahil ba ayos na ang usapan? Pagbabalingan at pakikipagtulungan. At kaya pinakasalan mo ako sa pamilya mo nang hindi mo balak magbigay ng bigay kaya. Ginamit mo lang ako. Kapag natapos na ang pakikipagtulungan mo kay Ginoong Harrison, ay tapos na. Hihiwalayan mo na ako. Mga guwardiya. Dakpin ang sinumang ng light. Sa babae ko, baliin ang mga binti at idrag palabas. kaya ang palabas na ito ngayong araw ay para lang masiguro ang pakikipagkasundo sa Zenith Group. Paano mo nalaman na pakikipagkasundo sa Zenith Group? Ang Zenith Group? Nanay, hindi mo ba alam yon? Ang kapangyarihan at yaman ng 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Cabecera ang kisame ng mga karaniwang tao. Pero ang Zenith Group, iyon ang kisame ng mga elite. Kontrolado nito ang buhay ng mundo. Sabi nila, may isang naka-offend sa isang executive ng Zenith sa isang salita lang. At ang negosyong nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso ay naglaho ng magdamag. Ganun ba kalakas ang Zenith Group? Ha? Nanay, kaya nga hindi ko kayang sabihin sa'yo na buntis ako. Malaking bagay ito. Paano kung masira ang deal natin sa Zenith Group? Malulugi tayo. Ay, ang tanga-tanga mo naman. Dapat sinabi mo agad sa akin. Pero okay lang. Manggagawa lang sa konstruksyon yan. Walang problema sa paggamit sa kanya. Ikaw, Bago ka mag-init ang ulo, tingnan mo muna ang sarili mo. Isa ka lang gold digger, walang pera, walang koneksyon. At akala mo makakapag-asawa ka sa pamilya Davis. Alam mo, nang nakaluhod ka at tumatawid sa apoy, kamukha mo lang, Parang isang, palakang nangangarap sa karne ng gansa. ha ha ha, hoy, mahal, ang galing ng palabas. Bakit hindi mo kinainan? Kung gusto mong makita, pwede nating gawin yan. Bigyan mo lang sila ng pera at magpapalabas yan para sa'yo. Oo, guwapo. Kahit na wala kang pera, walang silbi, at walang koneksyon. Pero alam mo ba? Napakabuti mong anak sa iyong matandang ama. tama na. Tama na, malayo pa. Isa ka lang manggagawang nasa ilalim. Anong karapatan mo para narito at mag-ingay at magkagulo? Spencer, dahil nagtatrabaho ka sa Zenith Group, alam mo siguro kung sino ang tunay na malaking tao sa likod ng Zenith Group. Alam mo ba kung sino siya?
Assistant Leo. Ginoong Harrison, gusto ng Harrison Corporation na makipagtulungan sa Zenith, pero hindi ka naman kwalipikado. Sino ang mag-aakala na nagawa mong makuha ang tiwala ni Ginoong Lawson para makipagtulungan sa Harrison Corporation? Sa paglipas ng mga taon, sino mang nakuha ang pabor ni Ginoong Lawson ay umangat sa buhay. Huwag mong sayangin ito. Hindi sapat ang pasasalamat ko kay Ginoong Lawson. Oh, siya nga pala. Nasaan ngayon si Ginoong Lawson? Kailangan kong personal siyang pasalamatan. Nasa lungsod ng ilog ngayon si Ginoong Lawson. Lungsod ng ilog? Nasa lungsod ng ilog din ang anak ko. Tatawagan ko siya ngayon din. Hindi ba't isa lang siyang walang kwenta? Isang manggagawang nasa ilalim? Ano? Sinasabi mo bang siya ang nagpapatakbo ng Zenith Group? Na siya ang pinakamayamang tao sa mundo? Ha ha ha. Ang pinakamayamang tao sa mundo? Siya? Tumingin ka nga sa salamin? Ano ang nakikita mo? Nanay, sa tingin ko siya ngayon puro salita, walang gawa, katulad ng manggagawa sa konstruksyon na iyon at ng kanyang anak. Pareho silang talunan. Ikaw, manggagawa sa konstruksyon, ganap mong sinira ang iyong anak. Kung hindi ka sana pumunta rito para gumawa ng eksena, may nangyari kaya sa mga ito? Oh, eto naman, lumuhod ka at tumahol na parang aso ngayon. At ako makakakuha kay Ginoong Harrison na patawarin ka. Stella, huwag kang magsasabi ng katarantaduhan. Sa harap ni Ginoong Harrison, nangahas ka pang manakit sa akin? Liam, medyo gusto ko talaga ang paraan mo ngayon. Tama ang tatay mo. Isa ka lang laruan sa akin. At kapag tapos na akong maglaro, maaari kitang itapon kahit kailan. Isa ka lang gold digger. Ano bang magugustuhan sa iyo? Tama na. Huwag mong insultuhan ang apo ko. Hoy, matandang bruha. Nangahas kang itulak ako. Nangahas kang itulak ang lola ko? Spencer, nangahas kang manakit sa kanya. Alam mo ba kung sino ang kinainisan mo? Ako, si Spencer Harrison, wala pa akong nakilalang hindi ko kayang kontrolin. Hindi lang dito sa lungsod ng ilog, kahit sa lungsod ng kabisera pa, ang pamilya Harrison ang namamahala. Ikaw dyan. Zoe, bakit parang kinain ng dila? Kanina pa nga, ang yabang-yabang mo. Pinagtatanggol mo pa ang mga pogi na to? Saan na napunta ang tapang mo? Anong pinakamayaman? Snob lang yan. Sip-sip sa taas, tapak sa baba. Bakit ngayong harap-harapan kayo ni Ginoong Harrison? Nanginginig ka na sa takot. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung magsasabi lang si Ginoong Harrison ngayon, ang magagandang araw mo ay tapos na. Ano to? Gusto ba ng buong pamilya nyo nang maghimagsik? Alam mo, dapat nagpapasalamat ka sa akin. Kung hindi buntis si Stella, hindi ka nga karapat-dapat magpakasal sa pamilya ng babae. Naku. Isipin mo, ang anak ko, ang anak ni Howard Lawson, hindi karapat-dapat magpakasal sa pamilya ng babae. Tawagan mo si Ginoong Harrison ngayon din. Kung hindi niya kayang ayusin ito, ang pamilya Harrison nyo ay dapat mawala na lang. Sino ka ba? Anong karapatan mo para ipatawag ang tatay ko dito? Tatay? Ha? Nakapirma na ang kontrata. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay mamumuhunan ng 50 bilyong piso sa ating Harrison Group. 50 bilyong piso. Ang galing. At ito ay personal na pondo ni Ginoong Bilyonaryo. Narinig mo ba yan, Lawson? Ang pinakamayamang tao sa mundo ang personal na magpopondo nito. Ano na ang masasabi mo ngayon, ha? Ipakausap mo si Ginoong Harrison. Spencer, sino yung nagsasalita? Ang lakas ng loob na tawagin ako sa pangalan? Kaya bang? Wala yun tatay. Isang walang kwentang tao lang. Isang manggagawa sa konstruksyon. Ako na ang bahala. Oo nga pala. Tungkol sa VIP na yon. Nasa lungsod ng ilog siya ngayon. Pupunta na ako dyan kaagad. Asikasuhin mo muna siya para sa akin. At tandaan mo, huwag mo siyang gugulatin. Ano? Nasaan siya? Ano ang pangalan niya? Hindi ko rin alam ang pangalan niya. Ang alam ko lang, Lawson ang apelyido ng VIP. Narinig kong nasa lungsod ng ilog siya ngayon. Dumedalo sa kasal ng kanyang anak. Ano? Sa lungsod ng ilog, sa kasal ng kanyang anak. At Lawson, ang apelyido niya. Hindi pwede. Hindi siya ang iyon. Talaga ba siyang Ginoong Bilyonaryo? Siya nga ba? Siya ba o hindi? Hoy, Ginoong Harrison, tanong mo lang siya at alamin. Ha? Hoy, tatay. Posible ba na ang isang VIP ay magsusuot ng kasuotan ng manggagawa sa konstruksyon? Anong klaseng kalokohan yan? Paano mo nagawang sir-on? Ang VIP na yan? Sige, tapos na ako sa pag-uusap. Kailangan kong tawagan ng VIP na yan. Agad-agad. Sa panahon ngayon. Tandaan, huwag kang mag-offend sa maling tao. Nakuha ko. Ikaw, mababang uri. Muntik mo na akong lokohin. Kung ikaw ay talagang ang pinakamayamang tao sa mundo, ang kasal ng anak mo ay nakagulat sa buong bansa.
Bakit mo tatanggapin ang pagpapahiya ng walang laban? Maswerte ka lang dahil pareho ang pangalan mo sa kanya. Hindi ba natatakot ka na sa anumang sandali ngayon? Ginoong Harrison ay tatawag sa akin. Nagpapanggap pa? Nasisira mo ang buong pamilya mo. Magiging huli na para humingi ng awa pagkatapos. Ginoong Harrison, alam ko ang lahat tungkol sa pamilya nila. Sa 3 henerasyon, sila ay lahat manggagawa sa konstruksyon. Sila ay walang iba kundi isang kahabag-habag, mahirap na pamilya. Tatay! Lola! Kayong dalawa, umalis kayo dito! Umalis! Hindi ako nakikita. Mga gwardya! Kayong dalawa, hindi ba sinasabi mo na tatawag ka sa tatay ko? Kung gayon, sige, tawagan mo siya ngayon. Kung hindi, patayin ko kayong dalawa. Ang isang manggagawa sa konstruksyon, paano siya makakakuha ng tawag mula sa pinuno ng pamilya Harrison? Dumating na ang tawag ng tatay mo. Hello, kayo po ba ang pinakamayamang si Ginoong Lawson? Ako po ito. Maraming salamat po sa suporta ninyo, Ginoong Lawson. Para na po kayong tagapagligtas ko. Narinig ko pong nasa lungsod ng ilog ang anak ninyo at ikakasal. Gusto ko pong magpadala ng regalo para sa kasal at personal na magpasalamat. Nasa Baryo Lawson po ako, sa lungsod ng Ilog. Huwag na pong mag-abala sa regalo. Ano pong ibig ninyong sabihin, Ginoong Lawson? Binigyan na po ninyo ako ng pinakamalaking sorpresa. Malalaman ninyo rin po. Ang tapang mong sagutin ang tawag ng tatay mo? Ginoong Harrison, kilala ko siyang mabuti. Puro salita lang yan. Huwag kang matakot sa kanya, ha? Mahal, kanino mo ba ako kinakausap? Paano ako matatakot sa isang basurang yan? Kayong dalawa, huwag ninyo akong sisihin kung maging hindi makatuwiran ako. Ano, tayaan natin. Kung hindi ito tawag ng tatay ko, hindi lang kayo dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Babaliin ko pa ang mga binti ninyo. Ano sa tingin ninyo? At kung ganoon nga, Tatay, paano makikilala ng pamilya natin ang isang VIP na ganoon? paano kung tatay mo nga ang tumatawag? Kung ganoon nga, ako mismo ang hihingi ng tawad sa iyo. Hello? Anong gusto mong palabasin dito? Wala namang tumatawag talaga. Spencer, ano ang ibig mong sabihin? Ano sa palagay mo ang ibig kong sabihin? Huwag mong sabihin na talagang iniisip mo na kayang makausap ng dalawang yun ng tatay ko. Kalimutan mo na sila. Kahit kayo mismo ang tumawag sa kanya. Malamang, hindi pa rin sasagutin ng tatay ko. Kayong dalawang manggagawang nasa ilalim ay nangahaspang makipag-away sa akin? Maniwala ka o hindi? Kaya kitang patayin ng isang daliri lang? Sandaan-sandaan beses? Kung si Ginoong Harrison ay hindi marunong magpalaki ng sariling anak, ako na ang masayang magtuturo sa kanya ng leksyon. Patayin mo siya para sa akin. Hoy! Ngayon pa mawawala ng baterya ang cellphone ko? Ginoong Harrison, parang narinig ko ang batang Ginoo. Narinig ko rin. Ano kaya ang ginagawa ng pasaway na yon? Sa lungsod ng ilog? Mukhang pumunta ang batang Ginoo sa isang kasal. Ang sabi, ang ikakasal ay ang kanyang kabit at buntis ito. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo, ngayon din, saan sa lungsod ng ilog siya pumunta? Para sa kasal na ito? Sa palagay ko ay sa Baryo Lawson. Baryo Lawson. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa lungsod ng ilog ngayon. Patayin siya. Sinong may lakas ng loob na gumalaw sa tatay ko? Subukan mo. Spencer, kung gagalaw ka sa Ginoong Lawson ngayon, ipinapangako ko, burahin ko ang pamilya Harrison sa lungsod ng Kabisera. Akala mo makakagalaw kayo sa Ginoong Lawson. Alamin mo ang lugar mo. Mabuti pa, huwag kang gumalaw. Hindi ko inakala na ang isang hamak na manggagawa sa konstruksyon tulad mo ay may mga babae na nag-aagawan para sa iyo. Pero kayong tatlo, hindi kayo makakagalaw sa akin. Kunin siya. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob. Kapag gusto kong mamatay ang isang tao, mamamatay siya. Sandali. Natalo ako sa pustahan. Babayaran ko. Ikaw. Wala itong kinalaman sa tatay ko. Kung gusto mo akong lumuhod o putulin ang mga binti ko, gawin mo. Pakawalan mo lang ang tatay ko. Liam Lawson, tumayo ka. Kung magluluhod ka, lumuhod ka lang sa tatay mo. Lumuhod ka lang sa lola mo. Huwag sa ibang tao. Tatay,
Galing siya sa pamilya Harrison ng lungsod ng Cabecera. Kakakumpirma lang niya ng deal sa Zenith Group. Kung gusto niyang mamatay ka, walang makakapigil. Pasaway ka. Ano ba? Alam mo ba kung ano ang Zenith Group? Nanay, Nakikiusap ako sa'yo. Suntukin mo ako. Pakawalan mo lang ang aking apo. Lola, tumayo ka na. Wala ka namang kinalaman dito. Tumayo kayong dalawa ngayon din. Ikaw pala ang nagmamakaawa? Hindi mo ba alam na ang pagmamakaawa ay nangangailangan ng pagluhod at pagyukod? Kaya kung ako ay luluhod at yuyukod, pakakawalan mo ang tatay ko? Kung gayon, lumuhod ka. Oh, at isa pang bagay, gusto kong makiusap ka sa akin. Napatawarin ang buong pamilya mo. Naiintindihan mo? Ginoong Harrison, nakikiusap ako. Napatawarin ninyo ang aking pamilya. Pasaway ka. Tumayo ka ngayon din. Ginoong Harrison, ang bagay na ito. Sige, pwede na nating ituring na tapos na ito. Pero gusto ko ang taong ito na lumuhod ng 100 beses at humingi ng tawad. Hindi mo ba sinabi kanina na pakakawalan mo ang tatay ko? Ano? Anong sinabi ko? Baby, sinabi ko ba yon? Siyempre hindi. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Tiniis ko na ang lahat. Ano pa ang gusto mo sa akin? Wawasakin kita at ang buong pamilya mo. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Tapusin mo siya. Buhong ka. Kahit si Ginoong Harrison mismo ang dumating, hindi ka niya maliligtas. Masamang tao ka. Hanggang ngayon, nagsasalita ka pa rin? Hindi mo ba tatawagin ang tatay ko dito? Hindi mo ba wawasakin ang buong pamilya Harrison? Hindi ka ba yung tinatawag na CEO ng Zenith Group, ang pinakamayamang tao sa mundo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tapusin na kita ngayon din? Makinig ka, Spencer. Ngayon, hindi lang ikaw. Kahit ang buong pamilya Harrison mo ay babagsak. Well, hindi ba ito kawili-wili? Mamatay ka na lang. Liam, Tatay, pasensya na. Kawawa ako. Kung gayon, mamatay na kayong lahat. Itigil mo ito agad. Sabi ko, itigil. Tatay, narito ka na. Hindi lang nagpapanggap itong tao bilang ang pinakamayamang tao, hinamak ka pa niya. Ako na sana ang magpapaalis sa kanya. Ikaw siguro si Ginoong Harrison. Ngayong nakita na kita ng personal, ang lakas nga ng dating mo. Ito ang anak kong babae, si Stella, ang iyong magiging manugang na babae. Ikaw pala ang ikakasal ngayon. Tama. Tatay, hindi lang siya ang ikakasal. Siya rin ang iyong manugang na babae. Ikaw. Tatay, hindi mo alam? Buntis din siya sa tagapagmana ng pamilya Harrison. Tatay, ako ang iyong manugang na babae. Ginoong Harrison, bakit mo sila tinitingnan? Isa ay isang hamak na manggagawa sa konstruksyon, at ang isa naman ay isang pogi na umaasa sa mga babae. Huwag mong hayaang sirain nila ang iyong paningin. ganoon ba, Ginoong Harrison? Nakipagtulungan ako sa Harrison Corporation. Sa aking pangalan, namuhunan ako ng 50 bilyong piso sa Harrison Corporation. At ganito ang trato mo sa akin? Ano ba ang gusto mong palabasin? Narito na ang tatay ko. Nagpapanggap ka pa rin? Tatay, anong nangyari? Tumayo ka, ngayon din. Umalis ka sa harap ko, ngayon din. Alam mo ba ang ginawa mo? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba't siya lang ay isang... Siya lang ay isang hamak na manggagawa sa konstruksyon? Buti na lang at hindi ka nasaktan. Ikaw na pasaway na bata. Nagtakbo ako ng nagtakbo. Nagmamakaawa sa kanino? Zenith Group, para makipagtulungan sila sa ating Harrison Group. At para kanino ba ang lahat ng iyon? Nagpapakapagod ako para sa Harrison Group sa buong panahong ito. At sinira mo ang lahat, pasaway. Pumunta ka roon, at lumuhad at humingi ng tawad kay Ginoong Lawson. Kung may mangyari man kay Ginoong Lawson, papatayin kita ngayon din. Walang utang na loob na anak, talagang nagkamali ka ng malaki. Ginoong Lawson, bulag ako. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Maawa po kayo sa akin. Tatay, ano? Lumuhod ka. Ngayon natatakot na siya.
Ninong, ipapaalam ko na ba sa Zenith Group ngayon din para lipulin ang pamilya Harrison sa lugar na ito? Huwag, huwag. Ginoong Lawson, ngayong araw ay kasalanan ng buong pamilya Harrison. Basta't mapapatawad mo kami. Kahit patayin ko pa ang pasaway na ito, tatanggapin ko. Ginoong Harrison, tumayo ka. Mula ngayon, ayaw ko nang makita siya. Mag-book ng pinakamabilis na flight. Ipadala ang maliit na pasaway na ito. Diretsyong papuntang Africa. Hindi na siya muling tatantong. Sa Arcadia. Opo. Wag, tatay. Ginoong Lawson, nagkamali ako. Nagkamali ako. Lintik na babae! Ipinahiya mo ang buong pamilya Davis. Napakabuti sa'yo ni Liam. Paano mo nagawa ang isang bagay na napakasama? Humingi ka ng tawad. Ngayon! Liam, alam kong nagkamali ako. Hayaan mo lang akong magpaliwanag. Pinilit ako ni Spencer. Pinalasing niya ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na lang ako. Pinuwersa ka niya. Pinilit ka ring magbuntis. Ininsulto mo lang ako. Pinilit ka ring hamakin ang tatay ko. Ako? Natakot ako ng sobra. Takot? Sa tingin ko natakot ka. Naiiwan ka ni Spencer. Hindi mo nga mapanatili ang kwento mo. Sa lahat ng mga taon, bulag ako. Ayaw kitang makita ngayon. Lumabas ka. Liam, pakiusap. Nakikiusap ako bilang nanay mo. Huwag kang mag-alala. Talagang aalisin natin ang bata. Gagawin natin kaagad. Tama na. Zua, Simula ngayon, ang pamilya Sterling ay lilikwidahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Davis. At ako, si Grace Griffin. At ako, si Luna Lancaster. Mula ngayon, kung may makikipagnegosyo sa pamilya Davis, kaaway nila ang pamilya Lancaster. Hindi. Pakiusap. Binibining Sterling. Binibining Lancaster. Binibining Griffin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tumahimik ka. Liam, nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Naiintindihan ko. Luluhod ako para sa iyo. Patawarin mo ako. Sige? Liam, lumuluhod ako para sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag na nating pag-usapan ang mga katotohanan. Hindi ka rin ba nagkakamali? Nandito mismo ang katotohanan. Sinabi mo bang kasalanan pa rin ng apo ko? Ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo ay pumunta sa kasal ng sarili niyang anak na nakadamit na parang manggagawa sa konstruksyon. Kung minamaliit mo ako, sabihin mo na lang. Bakit mo ako hinahamak? dalhin ninyo siya palayo. Opo, sir. Mga lalaki, dalhin ninyo silang lahat palayo. Liam, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Hindi mo ito makakalimutan. Mga kasama, ang nangyari ngayon ay isang malaking pagkakamali lang, paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Maaari na kayong umuwi. Zoe, ikaw at ang iyong team ay naghirap ngayon. Magpahinga muna kayo. Ginoong Lawson, ako naman. Harrison, gawin mo ang trabahong ipinagkatiwala ko sa iyo. Ito na lang ang pagkakataon para sa iyong Harrison Corporation. Opo, sir. Salamat, Ginoong Lawson, sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayo bibiguin. Tara na. Tatay, ano ba ang lahat ng ito? Sige, magtanong ka. Alam kong marami kang gustong itanong. Mukhang si Binibining Sterling at ang kanyang team ay bigla ang gumawa ng plano para takpan ang aking tatay. Ano ba ang ginagawa mo? Pasaway? Hindi naman nasira ang utak mo sa paghampas, ano? Ayos lang ako, tatay. Kaunting gasgas lang. Huwag mo na lang ulit gagawin ang pagsisinungaling. Ngayon, may iba pang kailangang tumakip para sa iyo. Ano? Sige na, tatay. Kalimutan na natin ito. Magkita-kita tayo ngayong gabi. Pasaway ka talaga. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Bakit mo kailangang makipagtali kay Spencer? Tingnan mo ang nagawa mo. Ngayon, hindi ka na makakapasok sa pinto ng pinakamayamang si Ginoong Lawson? Di ba? Nanay, kung hindi mo alam ang sinasabi mo, manahimik ka na lang. Pasaway ka! Ikaw! Ako nanay, tama na. Kanina lang, sabi ng ate ko ang bata ay kay Spencer. Sobrang saya mo pa. Pinagmumura mo ng todo ang pinakamayamang si Ginoong Lawson. Parang walang bukas. Sa totoo lang, hindi ito kasalanan ng ate ko. Sinusubukan ko lang ang pinakamabuti para sa kanya. At ngayon, tingnan mo ito. Nawalan ng lahat ang pamilyang Davis. Lahat ito kasalanan mo. Kasalanan ko? Kung hindi ka ganyan ka-snob at kailangan pang magpakita ng lakas sa kanila, tratuhin kaya ako ni Liam ng ganoon? Mauuwi kaya tayo sa ganito? Ikaw! Sige, pareho kayo. Tumigil na sa pag-aaway. Kaysa magsisihan tayo dito,
Dapat ay pag-isipan natin ang gagawin natin sa susunod. Breaking news. Ang CEO ng Zenith Group, ang pinakamayamang tao sa Arcadia, na si Ginoong Lawson, ay nagdaos ng press conference sa lungsod ng Cabecera, Ano? ay inanunsyo ang kanilang 2026 strategic roadmap. Ang pinakamayamang si Ginoong Lawson, nagkokonferensya sa lungsod ng Cabecera. Ito, live broadcast ito, di ba? Sandali lang. Kalkulahin ko muna. Mula lungsod ng Cabecera papuntang lungsod ng ilog natin, hindi bababa sa 12 oras sa daan. Kahit sa eroplano, hindi bababa sa 3 oras. Kakalaban lang natin si Ginoong Lawson. Nasa business conference na siya sa lungsod ng Cabecera. Ngayon naiintindihan ko na. Mga tanga ba kayong lahat? Itong si Howard Lawson, isang ganap na peke siya. Nagsinungaling siya sa atin sa buong panahong ito, at tingnan ang ginawa niya sa atin. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Isang maruming manggagawa tulad niya ang gumawa nito sa atin? Tama, baka pati si Ginoong Harrison ay naloko rin niya. Kaya siya ang nagsalita para sa kanya. Ayan na, ito si Howard Lawson. At itong si Liam Lawson, paghihigantihan ko kayo nito. Liam Lawson, ang kahihiyang idinulot mo sa akin, paghihigantihan kita ng libu-libong beses. Ano ibig sabihin noon? Magkakampi na tayo ngayon. Sabihin mo na lang kung ano ang problema. Sige, kain na tayo. Tara na. Liam, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Medyo nadulas lang, hindi naman malala. Dalhin kita sa ospital. Hoy, Liam. At sino ito? Kaklase ko siya sa kolehiyo. Duda ako na ganoon lang kasimple iyon. Hindi ba dapat ikakasal ka ngayon? Ano ba ang nangyari? Kinansela niya ang kasal. Available na siya ulit. Ano? Pero, Liam, madalas dumadaan si Chloe para hanapin ka. Noong panahon na iyon, nang kasama mo pa si Stella, sa tingin ko, hindi ako ang dapat magsalita noon. Pero sa pagitan natin, palagi kong inisip na kayong dalawa ay para sa isa't isa. Lola, tama na. So magkakilala na pala kayo ni Lola, ha? So ako lang ang hindi nakakaalam? Ginoong Lawson, nagkita na tayo dati. Hindi mo lang ako naaalala. Iyon lang. Oo nga, naalala ko na. Ang babae palagi sa bahay natin noong nasa eskwela pa. Tama. Noong mga panahon iyon, ikaw at Liam, halos hindi umuwi. Si Chloe ang nagpunta mula sa lungsod para alagaan ako. Maniwala ka sa akin. Sila ang perfect match. Liam, huwag mong isipin na ang kabaitan niya ay walang halaga. Tignan mo kung gaano kabait ang babae sa iyo at napakabuti ng puso niya. Bagay kayong dalawa. Huwag kang ang magsalita ng nonsense. Hindi naman nonsense ang sinasabi ni Ginoong Lawson at Lola. Napakatigas ng ulo mo. Ako, Ginoong Lawson, narinig kong madalas, pinag-uusapan kayo ni Liam at Lola. Sabi nila, ikaw lang ang nagpalaki sa Liam, at nag-alaga rin sa Lola, hindi madali iyon. Napakabuti mong tao. Kung hindi mo ikinagagalit, single din ang nanay ko. Gusto ko kayong ipakilala. Ano? magandang ideya iyan, Chloe. Namayapa ang nanay ko noong bata ako at ayaw kong mag-isa ang tatay ko sa pagtanda. Anak, anong nonsense ang sinasabi mo? Tatay, matagal na po wala ang nanay. Dapat talaga mag-move on ka. Tapos na usapan. Bukas, dadalhin ko si Liam para makilala ang nanay ko. Sumama ka sa amin, Ginoong Lawson. Ipakikilala ko kayong dalawa. Ang mga batang ito. Tutol, ako. Ito ba ang lalaking iyon ang gusto mo? Nakikipag-date ka sa anak ng manggagawa sa konstruksyon? Siya ay, Victor. Ang gusto ko, at kung sino ang kasama ko, ay wala kang pakialam. Chloe, ang pamilya natin, ang mga Vance, ay isang kilalang pamilya sa lungsod ng Cabecera at nakikipag-date ka sa anak ng manggagawa sa konstruksyon? Ano sa palagay mo ang magagawa nito sa reputasyon ng pamilya natin? Ang pamilya Vance ng lungsod ng Cabecera? Hoy, sandali, hindi pagkakaintindihan lang ito. Hindi ito pagkakaintindihan. Sinasabi ko sa iyo, sa buong buhay ko, pakakasalan ko siya, at wala akong pakakasalan ng iba. Nakipaghiwalay ka na kay Stella. Walang mawawala sa iyo kung pakakasalan mo ako. Ikaw! Hello? Ginoong Harrison? Oo, pupunta ako dyan. May mga urgent na bagay akong aasikasuhin ngayon. Pag-uusapan natin ito pagbalik ko. Kung ganyan ka katigas ang ulo na pakakasalan mo ang lalaking ito, dalhin mo siya sa bahay. Tingnan natin kung makakalusot siya kay nanay. Sige, hindi lang dadalhin ko si Liam sa bahay. Ipapakilala ko rin si Ginoong Lawson, kay nanay.
Chloe. Noong araw, si nanay ay ang #1 beauty ng lungsod ng Kabisera at ngayon, siya ang pinuno ng pamilya Vance. Magdadala ka ng manggagawa sa konstruksyon sa bahay. Sa tingin mo ba ay aayunan iyan ni nanay? Liam, nakita mo kung paano kumilos si Victor. Hindi ba gusto mong tanggalin ang yabang sa mukha niya? Oo, gustong-gusto kong tanggalin ang yabang sa mukha niya. Tatay, sumama ka sa amin. Samahan mo kaming manuyo kay nanay ni Chloe. Ang mga batang ito, sasabihin ko sa iyo. Ang kaligrapiyang ito, pinakuha ko ito sa isang kaibigan. At ang hirap makuha nito. Ito ay tinatawag na kaligrapiya ng pingan. Ngayon, kunin mo ito at ibigay mo kay nanay. Masisiyahan siya ng sobra. Parang hindi tama yan. Liam, kung gusto mo ako, kunin mo ito. Kung hindi, sabihin mo lang, hindi na kita istorbo. Chloe, nahihiya lang ng kaunti si Liam. Pero pangako ko, gusto ka niya. Ano pang hinihintay mo, anak? Huwag mong sayangin ang kabutihan niya. Oo nga pala, Ginoong Lawson, bakit hindi ka sumama sa amin? Gusto kitang ipakilala kay nanay. Huwag kang mag-alala, Chloe. Siguradong sasama si tatay. Mukhang may tao sa pinto. Ako na ang titingin. Anong ginagawa mo dito? Tapos na ba ang lahat? Simula na ang lahat, hindi ko bibiguin si Ginoong Lawson. Oo nga pala. Ito ay galing sa isang boss sa lungsod ng Kabisera na mayroong napaka-promising na grupo. Ipinadala niya ito bilang pasasalamat. Maganda yan. Siguraduhing alagaan mo siya ng mabuti. Well, mas mabuting umalis na ako. See ya. Tatay, sino yon? Kaibigan lang. Dumaan lang para magkwentuhan. Gabi na, umalis na tayo. Tara na, tatay. Pupunta tayo para makilala ang mga magulang. Mauna na kayo. Hindi ako sasama. Tara na. Nanay, Stella! Pumunta sina Howard Lawson at Liam Lawson sa bahay ng pamilya Vance. Narinig kong magkikilala ang mga magulang. Ano? Kaya ako iniwan ni Liam at agad na kumapit sa pamilya Vance. Siguro si Howard Lawson ang nanloko sa pamilya Vance. Hindi. Pupunta tayo ngayon sa bahay ng pamilya Vance. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang manggagawa sa konstruksyon at ang anak niya. Kung hindi, tandaan mo ang sinasabi ko, talagang babalikan tayo nila. Nanay, Opo? Nandito ka na. ito ang boyfriend ko, si Liam. Sa totoo lang, kami ay. Anak, halika. Batiin mo ang iyong magiging biyenan. Kumusta po, Ginang? Kumusta? At ito naman ay Ito ang ama ni Liam, si Howard Lawson. Ginoong Lawson. Ikinagagala kitang makilala. Tuloy po kayo. Umupo po kayo. Dinala mo pang tatay mo para makilala ang mga magulang? Chloe, Sa sino mang nakakakita, may isip nilang mama's boy pa rin ang boyfriend mo. Summer, bawasan mo ang tono mo. okay lang. Bata pa lang naman siya. Hindi mo naman maaasahang mag-iingat sa salita ang mga bata. Nag-aalala lang ako. Kay Liam. Kaya sumama ako. Ginang, dahil unang pagkikita natin ito, narinig kong mahilig ka sa kaligrapya at pintura. Naghirap ako para lang makuha ang kaligrapya ng ping-an na ito para sa iyo. Napakahalaga ng kaligrapya ng ping-an na ito. Ang bait-bait mo naman, Liam. Narinig kong ang kaligrapya ng ping-an na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Talagang gumagasta si Liam. So, saan ka ba talaga nagtatrabaho? Oy, Summer, Tigilan mo. Tingnan mo lang ang suot ng tatay niya. Alam ko na agad. Manggagawa sa konstruksyon siguro sila. Kailan pa naging ganyan ang kita ng mga manggagawa sa konstruksyon? Nagbibigay ng pinturang nagkakahalaga ng daan-daang libo? Ganoon na lang? Ay, Chloe. Paano kung ang dalawang manggagawang ito ay may daladalang peking pintura para lokohin ang nanay natin? ano bang pinagsasasabi mo? Summer, kahit na hindi kami nagdala ng regalo, hindi kami magdadala ng peke para lang lokohin si nanay. Sabihin mo nga sa akin, paano makakabili ang isang manggagawa sa konstruksyon na kumikita lang ng ilang libo kada buwan ng ganoong mamahaling kaligrapya? Ikaw, Sandali, may mali. Paano nga ba nalaman ni Liam na gusto ni nanay ang kaligrapya ng ping-an? Ikaw ba ang bumili nito para sa kanya? Summer, kahit na asawa ka ni Victor. Ngunit, si Liam ay, ang sarili kong boyfriend, ang negosyo ng pamilya Vance, ay wala kang pakialam. Ikaw, Tama na. Liam, kung wala kang itinatago, buksan mo na yung balumbon na yan at hayaan mong makita ng lahat. Sige, buksan mo.
Kung peke pala ang larawang ito, ako, si Howard Lawson, ay magbabayad ng 10 beses sa halaga nito. Sino ka ba? 10 beses sa halaga nito? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Kahit magtrabaho ka sa konstruksyon habang buhay, hindi mo pa rin makikita ang ganoong halaga. Ito, hindi ito, ang kaligrafya ng ping-an. Ito ay... Nakita mo? Ano ang sinabi ko? Liam, ang lakas ng loob mo. Hinayaan mong ipasa ang peke para linlangin ang nanay ko. Hindi posible. Paano nangyari ito? Hindi naman tayo nagkamali, di ba? Hindi tama yan. Isang painting lang ang nasa bahay. Paano natin nagkamali? Sandali, Ito ay galing sa isang napaka-promising na group chairman sa lungsod ng Kabisera. Ito ay isang munting tanda ng pasasalamat para sa iyo. Mabuti. Napakaganda ng pag-iisip. Siguraduhin mong siya ay mabigyan ng espesyal na atensyon. Kung gayon, aalis na ako. Si... Kinuhan mo ito sa coffee table, di ba? Oo. Kung gayon, nagkamali ka. Huwag kang magdahilan, kahabag-habag mong manggagawa sa konstruksyon. Kung ako ang tatanong mo, sinubukan mong itago ang tunay na kaligrafya ng ping-an na binili ni Chloe. At dahil yan, dinala mo ang peke ng sinasadya para linlangin kami. ang tatay ko ay hindi gagawa ng yan. Ikaw lang ay anak ng manggagawa sa konstruksyon. Siyempre, kakampi mo ang sarili mo kahabag-habag na matandang tao. Ang painting na ito ay hindi ang kaligrafya ng ping-an, pero ang halaga ay pareho lang, kung hindi mas mataas. Sino ka ba talaga? Alam mo ba, kahit ang halaga ng kaligrafya ng ping-an, hindi mas mababa ang pa ako. Sa tingin mo ay parang semento sa construction site mo? Tatay, sige na. Ang kaligrafya ng ping-an ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Anong painting ang mayroon tayo sa bahay na mas mahal pa yan? Kung mas mahal o hindi, malalaman natin kapag tiningnan ni Martha. Chloe, ganyan lang talaga ang tatay ko. Laging mayabang yan. Kung mali ang dinala naming pintura, uuwi ako't kukunin yon. Nanay, mali yata ang dinala naming kaligrafya at pintura. Hawakan mo muna ito. Kukunin ko mamaya ang tamang isa. Makinig ka, Chloe. Huwag kang maghanap ng dahilan para sa anak nitong manggagawa sa konstruksyon. Peke yan. Hindi yan totoo. Kahit anong gawin niyang pagtatago, hindi niya maitatago ang katotohanan na isa lang siyang manggagawa sa konstruksyon. Ganyan kahalaga yan. Kung hindi man mas mahal pa, hayaan mo lang si Ginang Vance na tumingin. Sige na tatay, tama na yan. Ginang Vance, nagkakaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Mali ang dinala naming pintura. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Uuwi ako't kukunin ang tamang isa para sa iyo. Hindi ito ang kaligrafya ng ping-an. Ito ay... Naririnig mo ba ako? Kunin mo ang basura mo at umalis ka na rito. Huwag mong bastusin ang nanay ko. Mag-ingat ka. Kung masira mo ang pinturang ito, pinag-aalinlangan kung kaya mong bayaran yon. Kaligrafya at pintura mula sa isang manggagawa sa konstruksyon? Akala mo ba hindi ko kayang bayaran yan? Kahit punitin ko ito ngayon din, ano ang magagawa mo? Tumigil ka. Nanay, bakit mo ako sinaktan? Tingnan mong mabuti. Ano ba ang hawak mo? Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ito ang pintura ng Bundok Wansui. Ha, ang pintura ng Bundok Wansoy. Ang kaligrafya at pinturang ito ay sinasabing nakuha ng isang kilalang kolektor. Nagkakahalaga ito ng 300 milyong piso noon. Hindi ko inakala na ngayon, makikita ko pa ang tunay na piraso. Nanay, Isa lang siyang manggagawa sa konstruksyon. Paano niya kayang bilhin ang tunay na obra maestra? Naglalaro ka lang ng isip. Ano ba ang alam mo? Ang pintura ng Bundok Wansui na ito, pinag-aralan ko ito ng mahigit 1 taon. Hindi ako maaaring magkamali. Ginoong Lawson, maaari ko bang itanong kung saan mo nakuha ang pinturang ito? Matalas talaga ang mata mo, Martha. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan. Kung gusto mo ito, iyon na ito. Oo, gusto ko. Talagang gusto ko. Chloe, ang galing mo talagang pumili. At mukhang magagaling din ang mga kamag-anak sa kasal. Nanay, napakagaling ni Ginoong Lawson. Nanay, hindi ba't lagi mong sinasabi na nag-iisa ka? Magiging perpekto kayong dalawa. tama po, Ginang Vance. Bakit hindi niyo subukan ang aking ama? 2 kasal sa pamilya. Bantayan mo ang iyong bibig. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pasaway? Ang pinturang iyon, ninakaw siguro yan. Nanay, ikaw. Tama na yan. Sobra na kitang pinalaki. Pinabayaan kitang maging wild. Ang ating mga bisita ay nandito na ng matagal at hindi pa naiaalok ng tsaa. Magluto ka ng pinakamagandang oolong tiko para sa kanila. Ngayon, siya. Anong meron? Ano ba yan?
Hindi ba ito ang pintura ng bundok Wansui na ibinigay ko kay Ginoong Bilyonaryo? Victor, sinasabi mo ba sa akin na ang pintura ng bundok Wansui ay regalo mo kay Ginoong Bilyonaryo? Anong nangyayari? Nanay, malapit nang maging pampubliko ang kumpanya natin, di ba? Pero kulang tayo sa pondo. Narinig ko na baliw si Ginoong Bilyonaryo sa kaligrapya at pintura. Kaya gumastos ako ng malaki para bilhin ang pinturang ito, pinadeliver ko sa kanya sa pamamagitan ng kaibigan para lang magkaroon ng pagkakataong makilala siya. Ah, ganun ba? Kung ang tunay ay naibigay na ng mahal ko, edi ito ay pekeng produkto lang. Hindi ito peke. Ay, nanay, tigilan mo na ang pagtingin dyan. Paano niya kayang mabili ang tunay? Ano pa bang masasabi ninyo? Huwag kayong mag-alala, Ginang Vance. Sinisiguro ko na tunay na piraso ang pinturang ito. Naniniwala ako sa iyo. Nanay, paano ka maniniwala sa manggagawa sa konstruksyon? Manggagawa lang siya sa konstruksyon. Paano niya kayang makuha ang pintura ng bundok Wansui? Ang kaibigan mong hinilingan ng tulong, apelyido ba niya ay Harrison? Paano mo nalaman? Dahil ang pinturang ito ay personal niyang inihatid sa akin. Ito, Eddie. Ikaw ba ang pinakamayamang si Ginoong Lawson? Hindi siya bilyonaryo. Manggagawang nasa ilalim lang siya. Sino ka? Kami ang pamilya Davis mula sa lungsod ng Ilog. Dapat sana ay nakipagtulungan kami sa pamilya Sterling, pero ginulo ng manggagawang ito sa konstruksyon ang lahat. Eksakto! Dapat sana ay ikakasal ako sa kanya. Pero dahil lang nawala ang deal ko kay Ginoong Sterling, pinawalang bisa niya ang kasunduan. Ganun ba? Wala siyang iba kundi isang sinungaling at mandarayang manggagawa sa konstruksyon. Mga probinsyanong ito ang lakas ng loob. Nagpapanggap bilang ang pinakamayamang tao. Ikaw siguro ang dating kasintahan ni Liam. Eh ano naman? Huwag mong sabihing akala mo nakakuha ka ng mayamang lalaki. Makinig ka. Si Liam Lawson ay isang walang kwentang mabait. Wala akong pakialam. Ano man ang hindi pagkakaunawaan ninyo, ni Liam noon. Naniniwala akong hindi siya ang taong inilalarawan mo. Howard Lawson, ikaw, sa kasal, nagpanggap bilang ang pinakamayamang si Ginoong Lawson. Pero ang totoong pinakamayamang si Ginoong Lawson ay nasa pulong sa lungsod ng Kabisera ngayon. Tungkol diyan. Tatay, noong nakaraan swerte ka lang at nakausap mo si Ginoong Harrison. Hindi mo na pwedeng ulitin yon. Hindi natin kayang galitin ang mga taong ito. Pasaway ka, ni hindi ka maniwala sa sarili mong tatay? Naniniwala ako sa'yo. Ako na ang bahala dito. Liam, nagpanggap ang tatay mo bilang ang pinakamayamang tao at ginulo mo si Ginoong Harrison. Seseryosohin namin kayo ngayon. Ikaw ang nanloko at nagpahiya sa akin. At ngayon, gusto mong magbayaran? Narito ako ngayon. Tingnan natin kung paano mo balak itong ayusin sa akin. Wala ka kundi isang manggagawang nasa ilalim. Nagkataon lang na minsan kang naging swerte at napaniwala mo si Ginoong Harrison. Tingnan natin kung mayroon ka pa rin ganoon klaseng swerte ngayon. Baka hindi mo pa alam, Ginoong Bilyonaryo, na naghahanda ng seremonya ng paghalili para sa batang Ginoo. Nanay? Manggagawa lang sa konstruksyon yan. Paano niya malalaman ang balita mula sa ating mataas na lipunan? Narinig ko na ang seremonya ng paghalili na ito ay dekalibre. Ang mga makakadalo ay pawang mga mangangalakal at CEO. Narinig ko rin na itong batang Ginoo, alam mo ba, ay hindi pa alam na siya ang batang Ginoo. Wala pa siyang kaalam-alam. Eksakto. Ito ang pinaka-eksklusibong handaan sa Arcadia. At ang aming pamilyang Davis ay dadalo rin sa seremonya ng paghalili. Si Spencer Harrison ang aking kasintahan. Mayroon bang hindi ko makukuha? Ano? Sinasabi mo bang ang anak ni Ginoong Harrison ang iyong kasintahan? So ibig sabihin, kilala mo si batang Ginoong Lawson at si Ginoong Bilyonaryo? Sa tingin mo ba, matutulungan mo kaming makakuha ng imbitasyon sa seremonya ng paghalili? Gusto rin ng aming pamilyang Vance na makita ng personal ang batang Ginoo. Baka hindi mo alam, pero ang mga imbitasyong ito ay ibinebenta ng napakamahal. Totoo, maghihintay na lang tayo ng balita mula kay Ginoong Harrison. Ano? Hindi pa ba kayo nakakatanggap ng inyong mga imbitasyon? Hindi ba't sinabi ko kay Ginoong Harrison na ayusin ito? Si Ginoong Harrison na yan, palaging nag-aatubili. Sige, ako na ang bahala. Ikaw? Mag-aayos? Paano? Sa pamamagitan lang ng isang tawag? Hayaan mo siyang tumawag. Gusto kong makita kung anong klaseng salamangka ang alam niya. Liam, ang pagpapanggap bilang pinakamayamang tao ay magreresulta lang sa pagkasira ng iyong mga braso't binti at pagpapatapon sa iyo mula sa Arcadia, pero hindi ka mamamatay. Ikaw, ang bahala, ang katotohanang nakatayo ka pa rin sa aming tahanan ng Vance, ay dahil lang sa respeto kay Chloe? Anong lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan dito? Anak, sa pagkakataong ito, ang iyong matandang ama ang magpapakalalaki sa iyo. Tatay, tama na. Hayaan mo siyang tumawag. Wala naman siyang iba kundi isang maruming manggagawa.
Gusto kong makita kung paano niya makukuha ang isang imbitasyon. Kumuha ng ilang pwesto para sa pamilya Vance ngayon din para makadalo sila sa seremonya ng paghalili. Ngayon din. Nagpapanggap pa rin. Tingnan ninyong lahat. Ganito niya nilinlang si Ginoong Harrison. Liam, sa kasal, swerte lang ang tatay mong manggagawa sa konstruksyon. Ganoon lang yun. Hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ang anak ng pinakamayamang tao, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, tumigil ka na sa pagpanaginip. Chloe, anong sabi ko sa iyo? Paano mo pa rin naniniwala sa manggagawang ito? Kung hindi ka naniniwala sa kanya, ako, naniniwala. Ginoong Harrison? Kumusta? Ang pinakamayamang si Ginoong Lawson. Maghanda ka ng ilang imbitasyon para sa pamilya Vance ngayon din para makadalo sila sa seremonya ng paghalili. Ngayon din ang ibig kong sabihin. Oo. Gagawin ko ito kagad. Nakuha ko. Ginoong Harrison, sagutin mo. Hello? Ginoong Harrison? Oo, salamat Ginoong Lawson. Salamat Ginoong Harrison. Ano ang sinabi ni Ginoong Harrison? Sinabi ni Ginoong Harrison na personal siyang inutusan ni Ginoong Lawson na bigyan ng imbitasyon ang pamilya Vance at si Ginoong Harrison ay papunta na rito para ihatid ito sa atin. Ay naku, Personal tayong inimbitahan ng pinakamayamang si Ginoong Lawson? Napakalaking karangalan. Victor, totoo ba ito? Sigurado ka ba? Talagang sigurado. Sandali, ang pangalan mo ay Howard Lawson? Ito. Ang pinakamayamang tao ay Lawson din ang apelido? Posible kaya? Tatay, Ikaw. Ano ba ang ingay na yan? Hindi ba't sinabi ko na ito sa'yo matagal na? Nagpapanggap ka pa rin. Huwag mong isiping hindi ko alam kung paano mo balak umiwas dito. Ginoong Vance, hindi ba't sinabi mo noon na ibibigay mo sa pinakamayamang si Ginoong Lawson ang pintura ng bundok Wansui? Oh. Alam mo ba ang iniisip ko? Ang pinakamayamang si Ginoong Lawson ay talagang nagustuhan ng regalo mo, kaya binigyan niya ng imbitasyon ang pamilya Vance. Alam naman nating lahat na ang pintura ng bundok Wansui na ito ay isang tunay na obra maestra. Siyempre nagustuhan ito ng pinakamayamang si Ginoong Lawson, kaya nga inimbitahan niya ang pamilya mo sa seremonya ng paghalili. Tama. Ang pinturang ito na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. At isipin mo, akala ko pa ang manggagawa sa konstruksyon na iyon, ang pinakamayamang tao. Nakakahiya talaga. Nakikita mo, ang manggagawa sa konstruksyon na ito ay isang tunay na impostor. Pag-isipan mo, Ginoong Vance, ang pinakamayamang si Ginoong Lawson ay nakuha na ang regalo mo at paparating na ang imbitasyon. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo? Ibig sabihin, ang pintura ng bundok Wansui na ito mula sa manggagawa sa konstruksyon na ito ay isang peking produkto para lokohin si Ginang Vance. Naniniwala ako kay Ginoong Lawson. Nanay, ano ba ang iniisip mo? Paano ka pa rin naniniwala sa manggagawa sa konstruksyon na ito? Naniniwala rin ako kay Liam. At bakit ka dapat maniwala sa kanya? Base sa peking ito? Sa huwad na ito? Howard, nilabanan mo ang pinakamayamang si Ginoong Lawson ngayon. Huwag mong isiping makakalusot ka. Sana ganyan ka pa rin kayang mayabang pagdating ng oras na magbayad ka. Ikaw, maruming manggagawa, nagmamatigas ka pa? Hintayin mo lang. Kapag lumuhod ka na at nagmamakaawa, sana matigas pa rin ang bibig mo. Liam Lawson, ngayon na ang araw na ikaw at ang tatay mong manggagawa sa konstruksyon ay magwawakas. Kailan pa nagsunod sa utos mo ang pamilya Vance? Maglakas loob kang insultuhin ang aking bisita. Ako na ang bahala dito. Tatay, hayaan mo na. Si Tita Martha na ang bahala. Siya ang namamahala sa pamilya Vance. Chloe, hindi ko inakala na magiging ganito ang kalalabasan. Hoy, bata! Takot ka? Nandito pa ang tatay mo. Tatay, manahimik ka muna. Na-offend mo na ang mga Harrison. Gusto mo bang ma-offend din ang Zenith Group? Liam Lawson, sasabihin ko sa'yo, ang pagkakaroon ng isang manggagawa sa konstruksyon bilang tatay, ang pinakamalaking parusa sa'yo. Sa totoo lang, isang biyaya na hindi ka nakapag-asawa sa pamilya namin noon. Kung hindi, ang aming pamilyang Davis ay madadala pababa ng pamilya mo. Tama po, Ginoong Vance. Tingnan mo ito. Una, si Liam Lawson dito ay nanggulo sa kapatid mo. Ngayon naman, si Howard Lawson dito ay nanliligaw sa nanay mo. Mas mabuting asikasuhin mo ito. Kung hindi, paano makakapag-ayos ng mukha ang pamilya Vance? Kapag dumating na si Ginoong Harrison, at kung siya'y ma-offend, anong klaseng halaga ang babayaran ng pamilya Vance? May natanggap na balita si Ginoong Harrison. Nandyan si Brenda at ang kanyang pamilya sa bahay ng mga Vance. Ano, sobra na ang ginawa sa akin ng pamilya Davis. Ano na naman ba ang balak nila? Bilis, ihatid mo ako sa bahay ng pamilya Vance sa loob ng 1 minuto. Chloe, halika rito.
Bilisan mo at iwanan mo na itong manggagawa sa konstruksyon ngayon din. Naniniwala ako kay Liam. At naniniwala ako kay Ginoong Lawson. Ikaw, Pinipilit mo ang pamilya Vance sa isang sulok. Ginoong Vance, ano pa ang hinihintay ninyo? Kapag dumating na ang pinakamayamang si Ginoong Lawson, tapos na, mga guwardiya. Itapon ninyo ang mga manlolokong ito sa labas. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan sila. Ginoong Vance, magdesisyon na kayo. Huli na ang lahat kapag dumating si Ginoong Harrison. Mga guwardiya, dalhin ninyo sila. Sandali. Aalis na ako kasama ang tatay ko. Ay, ikaw namang munting anghel. Sinusubukan mo pang ayusin ang kalat ng tatay mo, ano? Huli na para dyan. Wala kang karapatang hawakan ang anak ko. Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Ginoong Vance, alisin mo na ang basurang ito. Oh, huli na ang lahat. Nakikita mo ba kung ano ito? Ito ay imbitasyon sa seremonya ng paghalili. Ito ang matagal nang hinihintay na imbitasyon ng pamilya Vance. Ano? May imbitasyon ka nga? Ngayon, alam mo na ang katayuan ng pamilya Davis, di ba? Basta't nasa seremonya ng paghalili tayo at makilala ang pinakamayamang si Ginoong Lawson, tataas ang pamilya Davis. Hindi ko alam kung paano nakuha ng pamilya Davis ang imbitasyon, ngunit wala kayong karapatang pumasok sa seremonya ng paghalili. Sino ka ba para sabihin niyan, Victor? Palabasin mo sila ngayon din. Baka sakaling ang pamilya Davis pa ang magbigay ng tulong sa pamilya Vance. Chloe, Nanay, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya Vance. Huwag mo akong sisihin. Dalhin ninyo sila. Gusto kong makita kung sino ang magtatangka. Siya. ano ang ginagawa ninyong lahat? Ginoong Harrison, sa wakas, narito na rin kayo. Ginoong Harrison, naaalala niyo pa ba ako? Ako ang nanay ni Stella. Naaalala niyo? Ginoong Harrison. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon, pero malinaw na ang lahat ngayon. Tama iyon, Ginoong Harrison. Ang manggagawang nasa ilalim na ito ay nangahas na magpanggap bilang ang pinakamayamang tao. At linlangin kayo. Papalabasin na sana namin sila. Eksakto. Ginoong Harrison. Anong nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Mukhang, ang leksyon na ibinigay ko sa pamilya Davis noong nakaraan ay hindi nila naintindihan. hindi. Ginoong Harrison, ang taong ito ay isang ganap na impostor. Hindi siya ang pinakamayamang si Ginoong Lawson. Huwag kang magpaloko sa kanya. Tumahimik ka. Ginoong Harrison, ano ito? Ang nanay ko ang magiging kamag-anak sa kasal mo. Alam mo, Huwag mo ngang subukang mag-angkin ng relasyon sa akin. Wala akong kamag-anak na tulad ng pamilya Davis. Ginoong Harrison, pakiusap. Huwag kang magalit. Kami na ang magpapalayas sa kaawa-awang ama at anak na ito para sa iyo ngayon din. Kumalma ka lang. Sa tingin ko, ang dapat umalis ay ang pamilya Davis. Sa lungsod ng Kabisera man o sa lungsod ng Ilog, wala nang lugar para sa pamilya Davis mula ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Palabasin sila ngayon din. Ginoong Harrison, pakinggan mo ako. Ginoong Harrison, Ginoong Harrison. Mula ngayon, huwag kang madaling maniwala sa sinasabi ng ibang tao. Hindi mo nga alam ang tama sa mali. Opo, tama po ang sinabi ninyo, Ginoong Harrison. Ipakilala ko sa inyo ang isang tao. Ang ginoong ito ay aking tagapagtaguyod. Mula ngayon, igalang ninyo siya. Opo, Ginoong Harrison. Tingnan ninyo, bago ang lahat ng ito, nadala rin ako. Malaking pagkakamali lang ang lahat. Ito ay espesyal na inihanda ni Ginoong Lawson. Bilang imbitasyon para sa inyong pamilya Vance. Kunin mo. Sige, dahil wala nang ibang gagawin dito, uuwi na ako ngayon para maghanda para sa seremonya ng paghalili. Ingat sa biyahe. Ginoong Lawson, nagkamali ang mga bata. Pakiusap, huwag ninyo silang sisihin. Ayos lang. Mga bata lang naman sila. Sa totoo lang. Sige, tama na ang usapan. Kung ganoon, pumunta na tayo sa seremonya ng paghalili. Howard Lawson, Liam Lawson. Ang dalawang maruming manggagawang iyon ay sumama sa pamilya Vance papunta sa seremonya ng paghalili. Bakit sila isasama ng mga Vance? Nagpapanggap bilang ang pinakamayamang tao at pupunta pa sa seremonya? Sigurado ako sinusubukan nilang makisipsip sa isang malaking tao doon. Alam mo ba, kung haharap ako sa pinakamayamang si Ginoong Lawson at ilalantad ang kanilang panloloko, ang lahat ng nawala sa atin ay maibabalik sa atin. Ano pang hinihintay natin? Tara na, ngayon din. Ang Zenith Group. Kahanga-hanga talaga. Ang bawat isa dito ay dapat nagkakahalaga. Nang daan-daang milyong piso, tama ba? Nagbibiro ka ba? Para lang makapasok dito.
dapat ay nagkakahalaga ka ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. Nakikita mo ba ang VIP area doon? Ang mga tao doon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 trilyong piso bawat isa. Para magpakita ng sabay-sabay ang ganito karaming malalaking tao, tiyak na si Ginoong Lawson lang ang pinakamayaman ang makakagawa niyan. And Naku, kung makakaupo lang ako sa VIP area na iyon bago ako mamatay, wala na akong pagsisisihan. ang VIP area ay para sa mga nangungunang pamilya mula sa bawat lalawigan at rehiyon. Ngayon, ang aming pamilyang Vance ay maaaring mataas na uri sa lungsod ng Kabisera, ngunit ang pagpasok sa VIP area na iyon ay ibang usapan na. Huwag kang mag-alala, nanay. Ang aming pamilyang Vance ay makakapasok din doon balang araw. Kung gusto mong pumasok sa VIP area na iyon, maaari kitang tulungan. Howard, akala mo ba ito ay iyong hamak na maliit na construction site? Ikaw? Magtutulong? Halika rito. Howard, Ano ba ang ginagawa mo? Si Manager Mason iyon mula sa Zenith Group. Paano mo siya matawag na Mason? anong problema mo? Huwag mo kaming isali dito. Kasalanan mo itong lahat. Kumuha ka ng mga mabababang uri. Hindi ka lang walang silbi. Nagdadala ka pa ng problema sa amin. Mason, dalhin mo si Ginoong Vance sa VIP area. Ako si Victor Vance. Inimbita kami ni Ginoong Harrison. Ginoong Vance, sumama ka sa akin. Tara, doon din tayo. Ginoong Lawson, napansin ko parang iginagalang ka ni Manager Mason. Magkakilala ba kayo? Nagkasama kami sa trabaho dati. Tama na, Howard. Ikaw, nagkukunwari ka lang. Hindi naman mukhang nakapagtrabaho sa konstruksyon si Manager Mason. Summer, hindi mo ba alam kung paano magpigil ng salita? Bawat salita mo ay paghamon sa tatay ko. Ano? Hindi na ako pwedeng magsalita ng totoo. Si Manager Mason ay pinapasok lang ang asawa ko dahil sa reputasyon ni Ginoong Harrison. Anong kinalaman nito sa inyong mag-amang manggagawa sa konstruksyon? Tumigil ka dyan. Ito ang VIP area. Hindi basta-basta lang pwedeng pumasok dito ang mga magagandang tao. Anong karapatan mo? Mahal, ito. Ito ay. Sinabi ko na sa iyo tungkol sa taong ito, kalaban ko, na laging ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para hadlangan ako sa bawat pagkakataon. Ano? Kaya ito pala ang isa sa 4 na dakilang pamilya sa lungsod ng Kabisera, ang pamilya Preston. Bakit ba hindi ako pwedeng narito? Ang pamilya mo ba ang nagtayo nitong VIP area? Anong karapatan mo para makapasok dito? Tumingin ka sa paligid. Lahat ng nakaupo dito ay CEO na ang halaga ay mahigit 1 trilyong piso. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ano ka ba talaga? Ikaw. Ang pagdating mo dito ay sapat ng kahihiyan, pero magdadala ka pa ng isang manggagawa sa konstruksyon. Ano ba yan? Kung malaman ito ng batang Ginoong Lawson, malalagot kayong lahat. Sa negosyo, ang pagkakasundo ang pinakamahalaga. Ang pagkakasundo ang nagdadala ng kayamanan. Hindi na kailangan na maging agresibo. Ay, naku. Parang naririnig ko ang tahol ng aso. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita dito? Kung ngayon, wala na akong karapatang magsalita. Gusto kong makita kung sino dito ang may lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Ginoong Lawson, si Parker na ito ay galing sa isa sa 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Kabisera, ang tagapagmana ng mga Preston. Hindi natin kayang makipag-away sa kanya. Sige kung gayon. Hayaan ninyong ako ang mag-alok ng tagay. Gawin ninyo itong pabor para sa akin. Kalimutan na lang natin ito. Gumawa ng pabor para sa iyo? Akala mo karapat-dapat ka? Nako, ayos ka lang ba? Inaasam kong makapag-usap tayo ng maayos. Pero ngayon, hindi na kailangan. Usap? Anong karapatan mo para kausapin ako ng ganyan? Hayaan mong linawin ko para sa inyong lahat. Ngayong araw, ang Zenith Group ay pumirma ng 3 partnership deal, at ang Preston Corporation ko ang isa sa mga iyon. Ibig sabihin, ngayong araw, ang Preston Corporation ko at ako, si Parker, ay walang utang na loob sa inuman ni isa sa inyo. Ang payo ko sa iyo ay umalis ka sa harap ko. Ngayon din. Kung hindi, walang aalis dito ngayong araw. Parker, huwag mong subukan. Ito ay ang Zenith Group, hindi ang mahal mong Preston Corporation. Ano naman? Gusto mong tumaya? Gugulpiin kita rito, ngayon din.
Hahawakan mo siya, patay ka. Mahawakan mo lang ang babae ko, patay ka. Well, ito ay isang tunay na pagkamangha. Gusto kong makita kung paano mo ako ibabagsak ngayong araw. Security. Dalhin ninyo ang manggagawa sa konstruksyon na ito sa likod at turuan ng leksyon. Pak. Akala mo ba makakagawa ka ng kahit ano? Assistant Leo, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, akala ng lahat ikaw ang namamahala sa Zenith Group, Ginoong Preston. Hindi, Assistant Leo, mali ang pagkakaintindi mo. Ito yung tao. Ang manggagawa sa konstruksyon na ito ang may gawa ng lahat ng gulo. Tingnan mo to. Nasaktan niya ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsimula. Tumahimik ka. Victor, kung gusto mong patuloy na mabuhay sa bayang ito, mas mabuting sabihin mo kay Assistant Leo ang buong katotohanan. Sino ba talaga ang may gawa ng gulo rito? Mahal, hindi natin kayang makipag-away kay Parker. At saka, kakapirma lang niya ng kontrata sa Zenith Group. Hindi natin pwedeng galitin ang isang tulad niya dahil lang sa isang manggagawa sa konstruksyon. Pero, Pero ano, kahit na isumbong mo si Parker, sino ang nagsasabing si Assistant Leo ay hindi kakampi sa kapwa niya? Victor, Victor, sabihin mo lang ang totoo. Huwag kang matakot. Siya yon. Siya ang nangaway. Hindi lang nakatingin si Ginoong Preston at tumulong. Thor, nakakalungkot ka talaga. Narinig mo yan, Assistant Leo? Ito yung manggagawa sa konstruksyon na sanhi ng lahat ng gulo. Ginagawa ko lang ang tama. Assistant Leo, hindi ganoon ang nangyari. naniniwala ako na bibigyan ako ni Assistant Leo ng patas na kasagutan. Hindi ba halata? Patas na kasagutan. Ang ibig sabihin, palalayasin ang buong pamilya mo sa Zenith Group. Nanay, Chloe, putulin ang relasyon sa kanya, ngayon din. Victor, ano man ang mangyari, si Ginoong Lawson ang tumindig para sa'yo. Ganito ba ang pagganti mo sa kanya? Nanay, hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi natin basta-basta maibubulsa ang ating Vance Group dahil lang sa isang manggagawa sa konstruksyon, di ba? Assistant Leo, biktima rin ako dito. Ginawa ko ito para sa reputasyon ng Zenith Group. Paano kung ganito? Ibigay mo na lang sa akin ang manggagawang ito sa konstruksyon. Ibigay siya sa'yo? Eksakto. Sisiguraduhin kong maaasikaso siya. Permanente. Hayaan mong matutunan nila. Ang mangyayari kapag kinontra mo ang Zenith Group. Mga guwardiya. Hulihin ang hambog na tangang ito. Ngayon, Oo, hulihin siya. Assistant Leo. Assistant Leo, ano bang ginagawa mo? binabaluktot mo ang katotohanan. Parker, hindi mo talaga ako sineseryoso kahit kailan. Assistant Leo, biktima rin ako dito. Malinaw na itong manggagawa sa konstruksyon ang nanggulo. Bakit mo ito ipinapasa sa akin? Mula ngayon, titigil na ang lahat ng pakikipagtulungan namin sa Preston Corporation. Habang buhay na ipinagbabawal, Putulin ang ugnayan sa Preston Corporation. Sa tingin ko, wala kang karapatan. edi sige, sabihin mo sa akin. Ang kontrata ngayon sa Preston Corporation ay nilagdaan mismo ng tatay ko at ng chairman ng Zenith Group ng personal. Wala ka kundi isang assistant. Wala kang kapangyarihang wakasan ito. Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit na ngayon, kung ang chairman ng Zenith Group mismo ang pumunta rito, pareho pa rin ang resulta. Ang Zenith Group ay hindi na muling makikipagtulungan sa Preston Corporation. Ikaw, Palabasin mo siya. teka. Assistant Leo, ako. Nagkamali ako. Tingnan mo, ang Preston Corporation at Zenith Group ay matagal nang magkatuwang. Ikaw, sisirain mo kami dahil lang sa isang manggagawa sa konstruksyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Hoy, guwapo. Alam mo ba kung sino siya? Sino? Siya talaga ang chairman. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya inihayag kung sino siya talaga. May sarili siyang dahilan siguro. Siya ay VIP na bisita ng Zenith Group. Ano? Lahat ng bisita dito ngayon ay VIP na bisita ng aking Zenith Group. Karapat-dapat sila sa ating respeto at proteksyon. Hindi para pumunta ka rito at magmayabang ng ganyan. Dalhin niyo siya. Ikaw, manggagawang nasa ilalim. Maghintay ka lang. Hindi ko ito palalampasin. Ginoong Lawson. Nakakahiya po. Kasi naman, Assistant Leo, salamat sa pagtulong mo ngayon. Hayaan mong ipakilala. Hayaan mong ipakilala. Ito ang aking asawa, ang CEO ng Vance Group, at si Ginoong Harrison mismo ang nagpakilala sa kanya. ayoko nang naaabala kapag ako'y nagsasalita. Wala ka bang kahit na pinakabatayang pakiramdam ng respeto? Ginoong Lawson, para makabawi, humingi ka lang ng kahit ano. Oo, Ginoong Lawson. Ang nangyari ngayon ay kasalanan talaga nila. Pwede mong gawin ang gusto mo. Huwag mong isipin ang nararamdaman ko. Nanay, paano mo naman? Ayos lang.
Sa hinaharap, kung may mga proyekto, bigyan ninyo ng pagkakataon ang pamilya Vance. Ikaw ba ang CEO ng Vance Group? Ito ang aking business card. Kakausapin kita pagkatapos ko rito. Ginoong Lawson, Ngayon ay tapos na yan. Babalik na ako sa trabaho. Siya. Howard Lawson. Tungkol sa nangyari. Tayo. Salamat. Bakit siya pa ang pasasalamatan? Dapat si Assistant Leo ang pasalamatan mo, hindi siya. Tungkol naman sa kanya. Swerte lang talaga. Tama na yan. Tumahimik ka. Kung hindi dahil kay Howard Lawson kanina, lahat tayo ay wala na. Summer, kailangan mong bantayan talaga ang bibig mo. Hoy, sandali lang. Ang pinakamayamang lalaki na si Lawson. Handa na ang seremonya ng paghalili. Sir. Ikaw at ang anak mo ay dapat nang umakyat ngayon at magpalit ng damit. Magsisimula na ito. Si. Paumanhin, may aasikasuhin kami. Babalik kami mamaya. Saan tayo pupunta ngayon? Tara na. Mukhang malapit ng mabuko at nagtatakbo na. Ano? Sinasabi mong ikaw ay ang chairman ng Zenith Group, ang pinakamayamang tao sa mundo, at ako ay ang legal na tagapagmana ng Zenith Group. Siyempre. Ha, tatay, sa tingin mo maniniwala ako sa'yo dahil lang binigyan mo ako ng suit. Ganun lang, hindi ako tanga. At sa tagal ng panahon na kasama kita, alam ko kung ano ang kaya mong gawin, at alam kong mabuti yan. Chairman, Batang Ginoong Lawson. Naayos na ba ang lahat? Handa na ang lahat at magsisimula na ang seremonya ng paghalili. Mabuti. Tatay, totoo ba ang sinasabi mo? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Sinabi ko sa'yo na magpakalalaki ka. At kailangan mong magpakalalaki. Well, Alam ko na kung ano ang gusto mong itanong tungkol sa pagtatago ng pagkatao ko. Huling-hiling ng iyong inayan. Ayaw lang niyang mawala ka sa sarili mo sa isang mundo ng luho at pagpapalayaw. Pero, ginawa mo ng maayos? At hindi mo pinahina ang gulugod ng pamilyang Lawson natin. Ngayon, tumatanda na ako at panahon na para ikaw ang mamuno sa ilang negosyo ng grupo. Halika na. Sa mundo. Ipakilala ko ang aking anak. Ang ganda talaga ng banquet hall na ito. Walang makakapantay dito sa buong mundo. Siyempre naman, ito ang seremonya ng paghalili ni Batang Ginoong Lawson. Howard Lawson. Anong ginagawa niya rito? Howard Lawson, tumayo ka ngayon din. Sino ka ba para umupo diyan? Tapos na ang usapan namin ni Liam, kaya diretso na kami rito. Hindi namin kayo nakita. Kaya umupo na lang kami. Umupo lang kayo ng basta-basta? Alam mo ba kung kaninong upuan ito? Nakalaan ang upuang ito para sa mga top executives ng Zenith Group. Buti na lang walang nakakita sa inyo. Maaari kayong makasira sa amin. Lalaki-laki ang issue mo. Tingnan mo, hindi ba kayo may upuan? Sumama na lang kayo sa amin. Dagdagan na lang natin ng mga upuan. Howard Lawson. Hindi ko alam kung talagang wala kang alam o nagkukunwari ka lang. Ano ba ang estado natin? Paano tayo makakaupo rito? Tama siya, Howard. Kahit na napaka-hospitably ng Zenith Group, hindi pa rin tayo dapat lumagpas sa ating lugar. Mababa ang tingin sa atin ng mga tao. Opo, Ginoong Lawson. Dapat pakinggan mo ang nanay ko. Ayos lang, Chloe. Howard Lawson, huwag mong isipin na dahil lang nakasuit ka, bigla ka nang maging mataas na lipunan. Isa ka lang manggagawa sa konstruksyon. Lumalampas ka sa iyong lugar. Kung gusto mong mamatay, huwag mong isama ang pamilya Vance. Eksakto, isang manggagawang nasa ilalim na gustong isama pa ang iba. Ikaw, Siyempre kami. Narito ako ngayon para ibunyag ka. Ang kasinungalingang walang kapantay ng manggagawang ito sa konstruksyon. Nangahas ka pang dalhin ito sa Zenith Group. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba talaga na ang mga hamak mong panlilinlang ay makakalinlang kay Ginoong Lawson ng Zenith Group? Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Kung ang isang maruming manggagawa tulad mo ay narito, syempre, pwede rin kami. Lahat! Ang maruming manggagawang ito ay nangahas magpanggap bilang chairman ng Zenith Group. Isang ganap na peke. Nandito ako ngayon para siya'y ibunyag. Nang ahas siyang magpanggap bilang chairman ng Zenith Group. Ang tapang naman yan. Isang probinsya nung manggagawa sa konstruksyon. Ang kamangmangan ang nagbibigay sa kanya ng tapang. Brenda, ang pamilya Davis ba ay panay, paninirang puri lang ang alam? Mukhang ang pamilya Vance ay kumakampi sa manggagawang ito sa konstruksyon ng buong buo. ikaw, Sino ka ba?
Si Howard ay isang karangalang panauhin ng pamilya Vance. Mahal, Bakit mo tinutulungan ang manggagawang iyon sa konstruksyon? Pagkatapos ng nangyari, kung hindi dahil kay Howard, wala na tayo. Kaya ngayon, kailangan kong tumayo sa tabi niya. Howard, kailangan mo nang umalis. Ngayon na, ako na ang bahala sa gulo ngayon. Lalaki ako. Paano ako makapagtatago sa likod ng babae? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Pakiusap, umalis ka na. Martha, kahit ngayon, sinusubukan mo pa ring panindigan ang iyong lalaki? Huwag mong kalimutan, nagalit siya sa Zenith Group, sa ngalan ng Diyos. Paano mo siya mapoprotektahan? Si Howard Lawson ay aming pinarangalang panauhin. Ang pamilya Vance ng lungsod ng Kabisera ang kumakalinga sa kanya. Assistant Leo, may problema tayo. Sa bulwagan ng piging, lahat ay nakikipag-away sa chairman. Ano? Nangangahas silang gumawa ng gulo kasama ang chairman sa Zenith. Sumama ka sa akin. Nanay, ano ba ang ginagawa mo? Martha, huwag mong gawin ito. Ito ang sarili kong pagpipilian. Nanay, talaga bang sulit ito? Naghahanap ka lang ng gulo. Kung gusto mo ng lalaki, pwede kitang ipakilala. Mga modelo, mayayamang tagapagmana. Marami akong kilala. Tama na. Sa bahay, pwede kang magsalita ng magsalita, pero tingnan mo ang okasyon. Paano ka pa rin nakakapagsalita ng kalokohan dito? Ikaw, Ako. Howard Lawson. Hindi, Ginoong Lawson. Ang pamilya Vance. Ay nasa likod mo. Ang pamilya Davis. Ngayon ang malaking araw ng aking anak. Umalis ka na ngayon at hindi kita hahabulin mamaya. nagpapanggap ka pa rin? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Isa ka lang manggagawa sa konstruksyon at palamunin na pogi. Ang tanging dahilan kung bakit ko pinatulan ng anak mo ay dahil mukhang may pakinabang siya. Hindi ko naman talaga gusto ang anumang kinalaman sa'yo. Ngayon ay malinaw na sa akin. Ang buong pamilya mo, puro kayo magagandang mukha lang. Kayo ay magbabayad sa ginawa ninyo. Magbabayad? Ano bang magagawa ng kahabag-habag mong pamilya para mapabayad ako? Ha? Ngayon ang seremonya ng paghalili ng batang Ginoo. Ang lahat ng kaguluhang ito, tama ba ang ugali ninyo? Assistant Leo, tamang-tama ang dating mo. Itong lalaking ito. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba isa lang siyang maruming manggagawa? Assistant Leo, huwag kang magpapaloko sa kanilang kasinungalingan. Manggagawa? Napakabulag mo talaga. Ito ang nag-iisang chairman ng Zenith Group, ang pinakamayamang tao sa mundo, Ginoong Lawson. Siya si Ginoong Lawson? Liam, siya ang batang Ginoo ng Zenith Group? Siya. Kaya lahat ng sinabi niya, totoo? Paano ito nangyari? Liam, hindi. Ginoong Lawson, ibig kong sabihin, Panginoong Lawson, napakabulag namin. Hindi ko alam na, ikaw pala si Ginoong Lawson. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin ito. Tapos na nanay, nasira na ang buong buhay ko. Matagal na kitang sinabihan na pakasalan si Liam, pero ayaw mong makinig. At ngayon, tingnan mo ang nangyari. Ang pamilya natin ay lubusang nasira. Ginoong Lawson, hindi namin nakilala ang iyong kadakilaan. Pakiusap, nakikiusap ako, hayaan mo kaming umalis. Liam, ako ang iyong kasintahan. Hindi mo ito magagawa sa akin. Pakiusap. Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa pamilya ko? Simula ngayon, ipinagbabawal na ang lahat ng operasyon sa loob ng Arcadia. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Davis at ang pamilya Davis at ang kanilang mga inapo ay mamumuhay bilang mga pulubi mula ngayon. Dalhin niyo siya. Liam, paano mo nagawa ito sa akin? Liam, Ginoong Lawson, pakiusap. Ginoong Lawson, sandali, hoy! Paumanhin sa abala, lahat, ang ganda ng palabas ngayong araw. Ang seremonya ng paghalili ng Zenith Group ay magsisimula na ngayon. Mga pinagpipitagang panauhin, una sa lahat, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdating sa Zenith Group para sa seremonya ng paghalili ng ating bagong chairman. Sa ngalan ng Zenith Group, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ang dahilan kung bakit umunlad ang Zenith Group sa Arcadia ng napakatagal at nakamit pa ang tagumpay sa buong mundo ay lubos na dahil sa mga pagsisikap na walang pagod ni Ginoong Lawson. Bago magsimula ang seremonya ng paghalili para sa ating bagong chairman, ay anyayahan natin si Ginoong Lawson na magbigay ng ilang salita. Lahat, ang taong katabi ko ay ang aking anak, si Liam Lawson. Simula ngayon, siya na ang magiging chairman ng Zenith Group. Lahat ng desisyon sa Zenith ay dadaan sa kanya.
Hindi aabot ang Zenith Group sa kinaroroonan nito ngayon kung wala ang suporta ninyong lahat. At umaasa ako na sa hinaharap, ibibigay ninyo ang lahat ng tiwala at suportang ibinigay ninyo sa akin sa aking anak. Salamat sa inyong lahat. May isa pa akong bagay na nais ipahayag. Pero una, nais kong anyayahan ang isang tao. Ginang Martha Vance, pakisuyo. Ginang Martha Vance, sa harap ng buong mundo, may isa akong tanong para sa iyo. Pupwede ka bang? Pakasalan ako? Nanay, huwag kang tumayo dyan. Sumagot ka na ng oo. Oh, Sandali lang. Gago. Ano ba ang ginagawa mo? May ipapahayag din ako. Chloe Vance, nagkamali ako ng minahal noon. Bulag ako. Pero ngayon, nakikita ko na kung sino talaga ang nagmamahal sa akin. Ha! Ha! Pakakasalan mo ba ako? Oo. Ang galing! 3 biyaya sa isang araw.